Isang babae ang nakomatose matapos ang isang plinanong aksidente. Natulala ang lahat nang makita na ang babaeng akala nilang matagal nang patay, kasama nila sa isang ingranding pagtitipon. Alamin natin kung paano sila isa-isang pinagsasasampal ng katotohanan ng ating bida. Gumalaw ang mga talukap ng mga mata ni Amara at hindi niya kaagad nagawang magmulat. Para bang hirap siyang gawin yun ng mga sandaling yun. Kaya naman ay nagkasya na lamang siyang makiramdam sa buong paligid niya. Unti-unting bumabalik sa kanya ang kanyang mga senses at ang una niyang nalanghap ay ang amoy ng lavender scent na hinahaluan ng malakas na amoy ng disinfectant. Muling sinubukan ni Amara na imulat ang kanyang mga mata, ngunit nabigo pa rin siyang gawin yun at ang pakiramdam na tila nagkaglu ang mga yun. Anong nangyari? Bakit hindi ko maimulat ang mga mata ko? Nagpapanik na tanong niya sa kanyang isip. Sinubukan niya ring igalaw ang buong katawan niya, ngunit nabigo ulit siya at nanatiling nakaratay lang na para bang may mabigat na nakadagan sa kanya at hindi siya makagalaw. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Baka sakaling binabangungot lang siya at kapag nagawa niyang kumalma, bumalik na sa normal. Ngunit lumipas na ang ilang minuto, wala pa ring pagbabago sa kalagayan niya at nagsimula na naman siyang magpanik. What the hell happened to me? Bakit hindi pa rin ako makagalaw? Sigaw niya sa kanyang isip. Para namang sinagot ang tanong niyang yun dahil makalipas pa ang ilang sandali, parang isang pelikula na nag-rewind sa kanyang alaala ang nangyari sa kanya at naging dahilan kung bakit hindi siya makagalaw. She had a car accident at ang huling naalala niya ay ang pagtilapon ng kanyang katawan mula sa front windshield ng kanyang sasakyan. Her seatbelt was cut off at sa kasamaang palad ay ayaw ding gumana ng airbags ng mga oras na iyon. At sa pagbabalik ng kanyang alaala, napagtanto niyang nasa comatose stage siya dahil na rin sa hindi pag-function ng buong katawan niya. Gaano na ako katagal sa lagay na to? Kamusta na si Daddy? Si Nero? Nag-aalala kaya sila dahil sa nangyari sa akin? Sunod-sunod na tanong niya sa kanyang isipan. Kailangan kong imulat ang mga mata ko. Kailangang ipaalam ko sa kanilang gising na ako at... Naputol ang pag-iisip niya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Sinubukan niyang muli na gumalaw upang ipabatid na gising na siya. Ngunit bago pa man niya iyon nagawa, natigilan siya tela bombang sumabog sa pandinig niya ang narinig na pag-uusap ng mga pumasok sa kwarto. Anong sabi ng mga doktor na tumitingin sa kanya? Dinig niyang tanong ng isang boses lalaki. Hindi siya maaaring magkamali. Boses iyon ni Nero, ang kanyang fiancé. Wala pa ring pagbabago. Sagot naman ang boses ng isang babae at boses iyon ng kanyang kapatid na si Mildred. Bakit magkasama sila? Gusto nang imulat ni Amara ang kanyang mga mata dahil kinakain na siya ng kuryosidad. Bakit magkasama si Nero at Mildred? Kailan pa naging close ang dalawa? Sa pagkakatanda niya, parang aso't pusa ang dalawa dahil sa napakaraming hindi na pagkakasunduan. Posible kayang nagkalapit ang mga ito dahil sa pag-aalala sa akin? Gustong papaniwalain ni Amara ang kanyang sarili na iyon ang dahilan ng pagkakalapit ng mga ito. Ngunit ang mga sumunod na pinag-usapan ng mga ito ang sumira sa pag-ilusyon niyang iyon. May natanggap na akong memo galing sa legal team, ani Nero. Kapag lumagpas tayo sa susunod na linggo, automatic mapupunta na sa atin ang major control ng De La Vega Holdings. Yun ay kung hindi magigising si Amara. Kinilabutan si Amara sa pagbabago ng tono ng pananalita ni Nero at yun ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya itong magsalita ng ganun. Narinig naman niya ang maarting pagtawa ni Mildred. That's good. Sa wakas matatapos na rin ang pagpapanggap kong concern sa kalagayan ng mabait kong kapatid. Besides, the empire looks better in my hands. Dad also look at me with full of warmth and love. I told you, maangkin mo rin ang lahat ng meron si Amara. Good thing nakinig ka sa mga plano ko. Saad naman ni Nero. Gustong marindi ni Amara nang marinig ang malanding pagbungisngis ni Mildred. At kahit hindi niya imulat ang mga mata niya, nakikinikinita niya ang malaswang tagpong nasa harap niya. Pasalamat ka at gumana ang plano mo. Tila nagtatampong tura ni Mildred. Paano kung nakaligtas siya sa aksidenteng yon? Kung hindi siya napuruhan, paano na tayo? Baka sa kulungan na tayo pinulot sa talas ng isip ng babaeng yan.
Tsak malalaman niya na kagagawa natin ng pagkakaaksidente niya. Pagak namang tumawa si Nero. Malinis ang pagpaplanong ginawa ko, babe. Sinigurado kong hindi magpa-function ang airbag niya at ang brake ng sasakyan niya. She should be dead, ngunit may sa pusa yata ang buhay niya at nagawa pang mabuhay. Kapag tuluyang napasa akin ang lahat ng mana niya, kukumbinsihin ko si Daddy na itigil na ang life support ng babaeng yan para tuluyan na siyang mawala sa landas natin. Sabi pa ni Mildred. Marahil kung nakakagalaw lang siya, ay nanginginig na siya sa sobrang galit na naramdaman niya ng mga oras na yun. Gusto niyang imulat ang mga mata niya at bumangon sa kama. Isampal sa kanilang katotohanang buhay siya't mulat na. Mulat na hindi lang sa literal na aspeto, kundi sa panluloko ng mga ito. Hindi ba't mas maganda kung magising siya at malaman niyang wala nang natira sa kanya? Nakakalokong tanong ni Nero. Ayaw mo bang makita siyang helpless at nasa kaawa-awang itsura kapag nalaman niyang inagaw mo na ang lahat sa kanya? Well, that's a good idea too. Maarteng saad ni Mildred. Narinig niya ang mga papalapit na yabag sa kanyang kinaroroonan at nang maramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang tenga, ipinagpasalamat niya na hindi pa bumabalik ng tuluyan ang mga senses niya dahil kung nagkataon ay malalaman ng mga itong gising siya. I'll wait for you to wake up, my dear sister. Gusto kong makita ang magiging reaction mo kapag nalaman mong nasa akin na ang lahat ng mga bagay na pinagkait mo sa akin noon. Yaman pagmamahal at atensyon ni Daddy. At higit sa lahat, ang titulong Mrs. Nero Villarosa. Narinig pa niya ang tila nakakaloko nitong pagtawa bago lumayo sa kanya. Nang marinig ang pagbukas at pagsara ng pinto, ay tuluyang naglandas ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Mga hayop, pagbabayaran yung ginawa niyo sa akin! Tahimik na umiyak si Amara. Hanggang ngayon ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa tenga niya ang mga revelasyong nalaman mula sa 2 taong inakala niyang kakampi niya at itinuturing na pamilya. 6 na buwan na simula nang mangyari ang kinasangkutan niyang aksidente. Mali, hindi na matatawag na aksidente iyon kung pilinano. Hindi niya akalain na sa kabila ng pagiging mabait niya sa mga ito, pag-iisipan pa rin siya ng masama at kailan pa siya niloko ng mga yun. Pinakiramdaman niya ang kanyang buong paligid at nang masigurong walang tao, sinubukan niya muling igalaw ang kanyang kamay. Sa pagkakataong yun, nagawa niyang igalaw ang kanyang kamay. Ramdam niya ang panginginig, ngunit hindi niya inalintana at pinahid ang mga luhang naglandas sa gilid ng kanyang muka. Sunod ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit nang magawa niya yun, mabilis din siyang napapikit dahil sa nakakasilaw na liwanag na bumulaga sa kanya. Halatang ang tagal niya nang hindi nakakasilay ng liwanag dahil sa reaksyon ng kanyang buong katawan. Muli niyang idinilat ang kanyang mga mata at nang masanay na ang kanyang mga mata sa liwanag, tsaka niya inilibot ang buong paningin niya. Nasa isang pribadong silid siya kung pagbabasihan ng luwang at ganda ng buong silid. Huminto ang tingin niya sa malaking monitor na nagpapatunay na buhay pa siya at humihinga. Ibinuka niya ang kanyang mga labi at bigla siyang nakaramdam ng panunuyo ng lalamunan. Ilang beses siyang lumunok ng laway, ngunit hindi naging sapat yun para mapawi ang uhaw na nararamdaman niya. I've been in this state for 6 months at sa muling pagmulat ng mata ko'y ang kataksilan pa nila ang unang bumungad sa akin. Great! Napakagandang pagsalubong sa akin. Galit na sigaw niya sa kanyang isip. Kahit gustuhin niyang sumigaw at humagulgol ng malakas, hindi niya kayang gawin. Nag-a-adjust pa ang buong sistema niya mula sa matagal na pagkaratay. Isa pa, isang desisyon ang nabuo sa isip niya habang nakikinig sa pag-uusap ni Nero at Mildred. Wala pang nakakaalam na gising na siya, kaya naman wala siyang balak ipabatid sa mga itong gising na siya. Mananatili siyang comatose sa harap ng lahat, tahimik na magmamasid, makikinig at magpaplano kung paano mababawi ang lahat sa kamay ng 2 ganid na tao. Sa pagdaan ng mga araw at linggo, nanatiling nakapikit at hindi gumagalaw si Amara sa tuwing may bibisita at titingnan ng kanyang kalagayan. Pinamilyar na ang lahat ng yabag na mga paang lumalapit sa kanya at mga boses ng bawat taong papasok, mula sa mga nurse na nagsasalit-salitan para i-monitor siya hanggang sa mga doktor na imbis na gumawa ng paraan para magising siya, ay hinihimok pa ang 2 taksil sa mga pwedeng gawin upang hindi na siya magising. Ilang beses na siyang natutuksong magmulat ng mga mata.
at ipabatid sa mga itong alam niya na ang lahat ng kabaluktutan at kasamaan ng mga ito. Ngunit nagpigil siya at tinandaan ang pangalan ng mga nurses at mga doktor na pumapasok doon na kasabwat. Masakit sa kanya ang katotohanan ng unti-unti siyang binubura sa mundo habang buhay na buhay pa siya. Paano na lang kung hindi siya nagising? Wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayari at ang kanyang ama na Chuck na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Naririnig niya lahat at para bang sa tuwing bibisita doon sina Mildred at Nero ay iyon ang pinag-uusapan ng mga ito. Freeze na ang ibang accounts niya. Naka-schedule na rin ang pagbebenta ng ilang properties niya abroad. Isinasali na ang ilang intellectual assets niya sa pangalan ni Mildred. Isa-isa nang kinukuha ni Mildred ang lahat ng kanyang pag-aari, yaman at pagmamahal ng kanilang ama. Ang babaeng minsan niya nang kinupkop at minahal na tunay. At si Nero, hindi niya lubos sa kalain na minahal niya ang ganitong klase ng lalaki. Sa tuwing bibisita ito roon, wala siyang ibang maririnig kundi ang pagpaplano nito sa pag-overtake sa lahat ng kanyang ari-arian at ilipat ang lahat sa pangalan ni Mildred. Ni minsan, hindi niya ito naramdamang lumapit sa kama. Kahit pagkukunwari man lang sana pero sa kabilang banda okay na rin yun. Nang sa gayon, madali niya itong makalimutan at gagamitin niya ang sakit na ipinaranas nito sa kanya sa paghihiganti. Titiyakin niyang mararanasan ni Nero at Mildred ang pinakamasakit at pinakanakakagimbal na paghihiganti niya. Kinalma ni Amara ang kanyang sarili nang marinig ang pagbukas ng pinto at pinakinggan ng papalapit na mga yabag. He's here again, aniya sa kanyang isip. Ang nagmamay-ari ng mga yabag na yon ay walang iba kundi si Lazaro Argiles. Hindi niya akalain na makikita niyang muli ang binata pagkatapos ng halos 1 taon nitong hindi pagpaparamdam. Simula nang sabihan niya itong hindi siya magkakagusto sa lalaki. Hello again, Amara. Dinig niyang tura nito. How are you? Wala ka pa rin bang balak gumising ngayon? I'm awake and I'm not fine, sagot niya sa kanyang isip. Sa lahat ng mga bumibisita sa kanya, ay tanging si Laz lang ang kinakausap siya at nananatili ng ilang oras sa loob ng kanyang silid. Sa kanya din galing ang ilang bungkus ng bulaklak at prutas na nakikita niya sa tuwing magmumulat siya ng mga mata. I heard about your company. It was taken over by your sister. Binigay na sa kanya ng iyong daddy ang full authority ng kumpanyang ikaw ang naghirap palaguin. It would be devastating for you if you woke up to discover this. Ani Laz, nang banggitin ni Laz ang kanyang daddy, gusto na niyang maiyak. Sa loob ng ilang araw na gising na siya, hindi man lang niya ito nakitang dumalaw o silipin ang kanyang kalagayan. Ang daming tanong ang bumabagabag sa isip niya. Ngunit pinili niya pa ring manahimik at ipunin lahat ng katanungan niya hanggang sa handa na siyang humarap sa mga ito. If you are awake, Amara, I can help you. Get back everything they took from you. And even let you use my authority and power to crush them. Narinig niyang saad ni Laz. Lumakas ang tahip ng dibdib ni Amara nang marinig yun. At hindi niya napigilang kontrolin ang ekspresyon niya na tsak na nakita ni Laz. Amara, naririnig mo ba ako? Your eyes move. Tila hindi makapaniwala nitong turan. Hindi maaaring magkamali si Laz. Alam niyang gising na si Amara. Kaya naman para makasigurado, nanatili siya roon. Pinakikiramdaman at tahimik na pinagmamasdan ang nakahimlay na dalaga. Ngunit sa pagdaan pa ng ilang oras, walang pagbabago sa kilos at itsura nito. Nagkakamali nga lang ba ako ng akala? Kunot noong tanong nila sa kanyang isipan. Ipinilig niya ang kanyang ulo at nahulog sa isang malalim na pag-iisip. Isa lang ang naiisip niyang paraan para masigurong hindi nga siya nagkakamali ng hinala. Kinuha niya ang kanyang phone upang tawagan ang kanyang assistant. Maipagagawa siya rito. Dino, where are you? Tanong niya nang marinig ang boses nito sa kabilang linya. Meet me outside Amara's room. May papagawa ko sa iyo, okay? Nang ibaba niya ang kanyang phone, muli siyang tumingin kay Amara. Nilapitan niya ito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Yung mararamdaman nito ang kanyang presensya tsaka siya bumulong. Amara, nandito ko para tumulong. I can help you. And I know, you are already awake and aware of me. I'll be going outside a bit. At sa pagbabalik ko mag-uusap tayo. Kanina pa kinokontrol ni Amara ang kanyang sarili na muling gumawa ng kahit na anong paggalaw o ekspresyon. Alam niyang hindi kaaway si Laz.
At kung ano man ang intensyon nito, kung bakit siya nito laging binibisita, ay tsak na hindi kasama doon ang pabagsakin siya. Ngunit hindi niya rin maintindihan kung bakit gusto siya nitong tulungan. Dahil ba sa awa, paghihiganti sa ginawa niyang pangbabastad dito noon? Kung siya ang tatanungin, ay mas akma ang unang rason. Posibleng naaawa ito sa kanya dahil hindi biro ang nawala sa kanya. Nang marinig niya ang mga papalayong yabag at pagbukasara ng pinto, pinalipas niya pa ang ilang minuto para masigurong wala ng tao sa buong paligid bago niya imulat ang mga mata para lang magulat nang makita ang isang malaking bulto ng tao na nakasandal sa may pintuan at nakakalokong nakangiti sa kanya. Para siyang tinuklaw ng ahas nang hindi agad nakagalaw at nanatiling nakatingin lang kay Las. I knew it, ani Las at muling lumapit sa kanya. You are already awake. I should have known. Paos na tura niya, sinamaan niya ito ng tingin. She was already busted, kaya ba't hindi na lang niya ito harapin? Kumuha ito ng isang boteng mineral water at pagkatapos buksan nun, iniabot sa kanya. Drink it. I was surprised how you've managed to stay like that. Paano mong nagawang mapaniwala mga doktor at nurse na tumitingin sa'yo na nasa comatose stage ka pa rin hanggang ngayon? Mangha nitong tanong, hindi na siya nagatubiling kunin ng tubig na inaabot nito at mabilis iyong tinungga. Yun ang unang beses na nakatikim siya ng maraming tubig sa loob ng ilang linggo niyang pagpapanggap na comatose pa rin. At sa kalagitnaan ng pag-inom ay hindi pa niya napigilang maubo. Take it easy. Natatawang tura ni Laz. Sinulyapan niya lang ito at nagpatuloy sa pag-inom hanggang sa halos masaid niya ang laman nun. Thank you. Bumalik na sa normal ang boses niya at talagang malaking tulong ang tubig na iyon. Anything you want? Tanong ulit nila sa kanya. Hinila nito ang isang upuan sa tabi niya at umupo ron. Napatitig siya kay Las, diretso sa mga mata niya at pilit hinahanap ang sagot sa mga tanong niya pero nabigo siya. What do you want? Walang kurap na tanong niya kay Las imbis na sagutin ang tanong nito. Hindi agad nakasagot si Las at tinitigan lang siya ng ilang sandali. Halata sa mukha nito ang gulat sa pagiging direkta niya. Kailan ka pa nagkamalay? Tanong din nila sa kanya. Why are you here? Why did you come? Why are you up to? Sunod-sunod niyang tanong kay Laz. Natatawang itinaas ni Laz ang mga kamay nito sa ere. Walang mangyayari kung sasagutin mo din ang tanong ang mga tanong ko. I ask you first. Nakahalukip-kip niyang turan. Fine, I'll give you an answer. Pero may mga bagay na kailangan mo munang unahin, right? Biglang naging seryoso ang atmosphere ng buong silid. Alam niya ang tinutukoy nito kaya hindi na rin siya nagpaligoy-ligoy. What do you want from me? Huminto siya sa pagsasalita at tinitigan ito sa mga mata bago muling magsalita. Kapalit ng tulong na inaalok mo. Kitang-kita ni Amara ang kakaibang kislap sa mga mata ni Las habang nagsasalita siya. She knew it already. Hindi ito basta-basta mag-aalok ng tulong ng walang kapalit. Isa sa mga dahilan kung bakit niya ito hinindian noon ay dahil sa pagiging delikado nitong tao. Yes, he's powerful and ruthless. Wala siyang sinasanto pagdating sa negosyo. He always gets what he wants. Maliit man o multi-million project deals. May mga naririnig siya dati na may koneksyon ito sa underground at may kapangyarihang kinatatakutan ng malalaking underground elite. Bagaman walang makakapagkumpirma sa rumor na yun. By looking at him sitting in front of her, smiling mysteriously with that sneaky devilish bluish eyes. Tumango si Laz. You're a smart woman, Amara. That's why I like you. And you're right. Tutulungan kita. I can fake your death. Take you out here. Itago sa mga mata ng publiko. Sa mata ng mga kaaway mo. At kaya rin kitang ibalik sa mundong pilit na tinanggal sa'yo bilang isang bagong ikaw. Mas matapang, mas matalino at mapanganib. At ang kapalit? Tanong niya na hindi inaalis ang tingin kay Las. Tumahip ng malakas ang puso niya nang makita ang pamilyar at kakaibang ngiti sa mga labi ni Laz. You'll be mine. Your lips, your body, your heart, and your trust. Wala akong ibang gagawin kundi ang tanggapin ang pag-ibig ko at maging akin habang buhay. Parang binuhusan ng malamig ang buong katawan ni Amara nang narinig ang kapalit ng pagtulong ni Laz. Ngunit panandalian niya lang yung naramdaman dahil ng mga oras na yon ay mas masidhi at naglalagablab ang galit
at kagustuhang makapaghiganti sa mga taong nanakit at gusto siyang mawala sa mundo. Kung kinakailangan kong ibenta ang kaluluwa ko sa isang mapanganib na kasunduang to, I know it will be worth it. Sigaw niya sa kanyang isip. Deal. Walang gatol at hindi kumukurap na sagot niya. Lumawak ang mga ngiti ni Laz. Good, then let's begin. Nero, Mildred, savor your moments dahil hindi magtatagal yan. Humanda kayo sa pagbabalik ko. Titiyakin kong bawat luhang papatak sa mata nyo dahil sa paghihiganti ko. Agad na kumilos si Laz pagkatapos nilang mag-usap at aaminin niyang humanga siya sa bilis nitong kumilos at pagpaplano. Mula sa labas ng pinto, pumasok ang assistant nitong si Dino. Bahagya pang nagulat ito nang makita siyang gising na, ngunit hindi ito kumibo. May iniutos sila sa lalaki na agad na umalis. Pagbalik niya, may mga kasama siyang doctor at nurse. I knew them, kaya wala kang dapat ipangamba. They will be your allies at katulong mo sa pagpapagaling. Ani Laz nang maiwan ulit silang dalawa. Napakunot noo siya at nagsalubong ang kilay. Nang maalala ang mga nurse at doktor na mas piniling sakyan ang kabaluktutan ni na Mildred at Nero. Amara, I told you to trust me. Untag sa kanya ni Laz na tila nabasa kung anong nasa isip niya. Hindi kita ipapahamak. Tangulang ang isinagot niya. Bagaman mayroon pa ring pagdadalawang isip sa kanya, ay mas pinili niyang sundin ang mga sinasabi ni Laz. That was the deal was, she need to trust him. Maya-maya pa, bumalik nga si Dino na may kasamang doktor at nurse. At kagaya ni Dino, nagulat din ang mga ito nang makita siyang may malay na. Tuloy, hindi niya napigilang magsalita. Bakit parang nakakita kayo ng multo nang makita akong buhay? Nakataas ang kilay na tanong niya. I'm sorry, Miss De La Vega. Hinging paumanhin ng doktor. His name is Emil. Usap-usapan sa buong hospital na wala nang pag-asang magising ka. At nakatakda na ring itigil ang pagbibigay sa'yo ng life support sa susunod na buwan kung wala pa ring progress na makita sa'yo. She knew about that. Narinig niya sa mga nurse na bumibisita at imbis na i-check ang kalagayan niya, ginagamit siyang social media content para makakuha ng maraming likes at views. Bilang heredera ng conglomerate company, the De La Vega Holdings, at sa taglay niyang angking kagandahan na namana niya sa namayapa niyang ina, ay talagang pinagkakaguluhan siya kahit saan man siya pumunta. They are right, walang emosyon niyang turan. Amara De La Vega will die tonight. Nagkatingin na ng doktor at nurse tsaka sabay na tumingin kay Laz. Tumangulang si Laz at ito na rin ang nagpaliwanag sa mga ito kung paano siya mailalabas doon ng walang sino mang makakahalata. Samantalang siya'y tahimik lang na nakikinig at lihim na hinahangaan ang masusi nitong pagpaplano. Pagsapit ng gabi, bago ang huling bisita ng mga nurse kay Amara, naunang bumalik sina Doc Emil at ang assistant nitong nurse na si Sarah para isagawa ang kanilang plano. Hindi rin siya iniwan ni Laz at nanatili ito doon. May inilabas na isang vial at syringe si Doc Emil mula sa dala nitong maliit na folded case. May laman iyong malinaw na likido na siyang gagamitin sa pagpeke sa kanyang kamatayan. This med is esmolol hydrochloride, isang beta blocker na pwedeng magamit para pansamantalang pabagalin ng tibok ng puso hanggang sa halos hindi na ito madetect sa monitor. Ani Doc Emil habang hawak ang syringe. Bumaling ito kay Laz tsaka nagpatuloy sa pagsasalita. But this isn't an ordinary dosage. It will simulate cardiac arrest for approximately 10 minutes. And after that, tanong ni Laz, walang kababakasan na kahit anong emosyon sa mukha nito. Ngunit iba ang nababasa niya sa kislap ng mga mata nito. Pag-aalala at pangamba. I will administer the reversal agent, atropine, to bring her heart rate back gradually. Pero dapat precise ang timing. Too early and it won't look real. Too late, well, you know the risk. Seryosong sagot ng doktor. So technically, I'll die? Tanong niya habang nasa syringe na hawak nito ang tingin niya. Clinically, yes, but only for 10 minutes. Your brain will still function. Though you'll need to keep calm. Isa lang ang kailangan mong gawin. Don't be afraid. Kalmadong sagot ni Doc Emil. For a person who experienced death already, matatakot pa ba akong muling mamatay? Anya,
Tsaka tumingin kay Las na biglang nanahimik habang nakatitig sa kanya. Miss De La Vega Amara, I have to warn you, though there's no absolute guarantee that it will work 100%. Kapag hindi tumalab ng tama ang counter, maaaring magtagal ang pagka-blackout mo. At worst case scenario, you'll have a permanent brain damage. Nag-aalalang tura ng doktor sa kanya, ngunit hindi siya natatakot. Minsan na siyang nakaligtas sa kamatayan at natitiyak niyang makakaligtas ulit siya dahil hindi pa panahon para mawala siya sa mundo. May mission pa siyang dapat gawin at iyon ay ang pabagsakin ng mga taong nasa likod ng pagbagsak niya. Walang mangyayaring mali. Mariing tura ni Las. Lumapit ito sa kanya at ikinagulat niya nang hawakan nito ang kamay niya. She's determined to live and I'll be her guardian angel. No one's gonna take her away from me. Umarko pataas ang isang kilay ni Amara habang ngumiti naman na makahulugan si Doc Emil at si Sarah. Ngunit kaagad din iyong napawi nang mahuli niyang pandilata ng mata ni Las ang mga ito. Tumikhim si Doc Emil bago muling nagsalita. Bibigyan kita ng mild sedative para hindi ka ma-overwhelm at magpanik habang unti-unting bumabagal ang tibok ng puso mo. Kapag naramdaman mong nahihilo ka, pumikit ka lang. Don't fight it. Tumango siya. Nero, Mildred, I'll give you what you want. You wanted me dead? Then I'll die. Ngunit sa pagkakamatay kong to, ay isisilang ang isang babaeng magpapabagsak sa inyo at babawi ng masigit pa sa kinuha niyo sa akin. Huminga siya ng malalim. I'm ready. Matapang niyang turan. Nagkatingin ng sina Las at Dr. Emil. Sinanyasan ni Doc Emil si Sarah para alalayan ito at sabay na lumapit ang mga ito sa kanya. Binuksan ni Doc Emil ang vial at inilagay sa syringe ang tamang dosage na gagamitin sa kanya. This is it. After this, the world will believe you're gone. The Amara de la Vega is dead. Ani Doc Emil. But I won't. Mabilis na saad ni Laz. Let them. Walang emosyon niyang turan. Dahil sa muling pagbabalik ko, I won't be the same. Once I inject this, start counting a reversal of 5 and your breathing will slow until you fall asleep. Huwag mong labanan ng antok. We're right here when you wake up soon. Pag-a-assure nito sa kanya. Tumango naman si Amara. Nakita niya nang i-inject nito ang laman ng syringe sa IV line habang tinitingnan ng monitor. Nagsimula na rin siyang magbilang. 5, 4, 3, 2. Hindi niya na nabigkas pa ang huling numero dahil bigla siyang hinila ng kadiliman. Samantala, kagaya ng napag-usapan nila, ay nagkunwari si Las na dadaan sa nurse station upang hintayin ang pagtunog ng alarm sa kwarto ni Amara. Sa totoo lang, kinakabahan siya at may kaunting pangamba sa puso. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mata ni Amara, alam niyang magtatagumpay sila sa plano nilang yun. Ilang sandali pa, narinig na niya ang hudyat. Nagkagulo ang ilang nurse na naroon at may sumigaw pang, Code Blue Alarm in room 806. Yun ang hudyat niya para lapitan ng mga ito. What's happening to the patient in room 806? Tanong niya na kunwaring nagpapanik. Sir, we will let you know later. We need to go there ASAP. Anang nurse na kausap niya na agad namang tumawag ng crash cart at patakbong tinungo ang elevator. Mabilis naman siyang sumunod sa mga ito. Pagdating sa pribadong room, ay akma siyang papasok, ngunit hinarangan na siya ng isa pang nurse. I knew her. I need to see what happened. She was stable. What the hell is going on? Salubong ang kilay na saad niya. Cardiac arrest. I need epinephrine. Stat. Sigaw ni Doc Emil habang kunwaring nagsasagawa ng CPR kay Amara. Mabilis namang kumilos ang mga nurses, ngunit wala pang isang minuto ay idiniklara na ni Doc Emil ang oras ng pagkamatay ni Amara. I'll handle this personally. Inform her family. Dinig niyang turan ni Doc Emil. Habang inihahanda ng mga nurse ang paglilipat ng katawan ni Amara sa dalang stretcher, ay pinipigil naman ni Lazaro ang mapangiti. Palihim silang nagkatinginan ni Doc Emil at nang pasimple siya nitong tinanguan, nanatili siya sa labas ng kwarto. Tahimik na nagmamasid at naghihintay ng tamang tiyempo para sa susunod nilang plano. Kasabay ng pagputok ng balita ng pagkasawi ni Amara, ay ang muling pagdilat niya ng mga mata. Wala na ang puting kisame na laging sumasalubong sa kanya
sa tuwing ididilat niya ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, tagumpay ang kanilang naging plano. Napalingon siya sa pinto ng bumukas yun at nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Laz nang makita siyang gising na. "You're finally awake. Kamusta ang pakiramdam mo?" Tanong nito habang papalapit sa kanyang higaan. "How did it go?" Tanong niya din dito. Umupo ito sa kama at humarap sa kanya. "You need to learn to answer my question, Amara. Walang patutunguhan ng pag-uusap natin kung tanong din ang isasagot mo sa tanong ko." "I'm fine. Nawa ko naman ang sagutin mo. How did it go?" Pagak itong tumawa at tila namamanghang nakatingin lang sa kanya. Napakunot noo siya. Nagsisimula na siyang mainis sa klase ng tingin nito sa kanya. "Kaya mo na bang tumayo? Instead of answering, I'll just show you." Nakangiting saad ni Laz at inilahad ang kamay nito upang alalayan siyang tumayo. Hindi naman siya nagdalawang isip na kunin yon, ngunit nang subukan niyang tumayo, mabilis na bumigay ang kanyang mga tuhod at kung hindi sa mabilis na reflexes ni Laz ay malamang na bumagsak na siya sa sahig. Napasinghap siya nang bigla siya nitong kargahin. Nagangat siya ng tingin upang sitahin sana ito ngunit muli itong nagsalita. "For the meantime, I'll carry you. Tatawagan ko mamaya si Emil para magdala ng wheelchair na gagamitin mo habang nagpapagaling ka." Tura nito habang naglalakad palabas ng kwarto. Dahan-dahan siyang inilapag nito sa mahabang sofa, sa harap ng malaking smart TV. Biglang tumigas ang anyo niya nang makita niya kung paano umiyak si Mildred sa harap ng mga tao habang inaalalayan ito ni Nero. "Simula ngayon wala ka ng pamilya. Wala ka ng pangalan. Hindi na ikaw si Amara at mas lalong hindi mo nadadalhin ang apelyidong De La Vega." Seryosong tura ni Laz. "Kasabay ng kamatayan mo kagabi ay ang pagkamatay ng dati mong katauhan. Amara De La Vega is dead. Let go of your past. All of it. Happy, sweet, and bitter memories. Sa ganoong paraan, ay mas mapapadali mong maifocus ang goal mo kung bakit ka muling babangon sa hukay at iisa-isahing pagbayari ng mga taong naglagak sa'yo sa cremation urn na yan." Hindi kumibo si Amara at nanatiling nakatingin sa live coverage ng kanyang funeral na dinaluhan ng ilang mayayamang kakilala ng kanyang pamilya. Her big frame and her cremation urn was displayed in a nice altar with lots of beautiful white roses. Itinanim niya sa utak ang mga sinabi ni Laz. "Ang tanging itatatak ko lang sa isip ko ay ang paghihiganting gagawin ko sa kanila." Isang linggo ang mabilis na lumipas sa isang pribadong isla na pag-aari ni Laz, malayo sa maingay na syudad. Kasama ang dalawang umaalalay sa pagpapagaling niya, si Sarah at isang katulong na siyang nag-aasikaso sa pagkain at paglilinis ng buong kabahayan. Ang tanging ginawa ni Amara ay magpalakas at kumain, matulog at therapy para sa kanyang katawan na halos 7 buwang nakaratay lang sa kama. Hindi naging madali sa una, ngunit kailangan niyang maramdaman ng sakit at paghihirap nang sa gayon ay maiparamdam niya iyon kina Mildred at Nero sa muling paghaharap nila. Pagkalipas pa ng ilang linggo, bumalik na ang kanyang natural na kulay at tindig. Bagaman hindi pa rin niya taglay ang lakas na kailangan niya, masasabi niyang malaki na ang naging improvement niya sa loob lang ng 2 linggo, simula nang ideklara siyang patay sa harap ng publiko. Isang gabi, habang abala siya sa panonood ng balita tungkol sa De La Vega Holdings, pumasok si Laz sa kanyang kwarto. "Come with me." Kaswal nitong utos sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay, ngunit hindi siya kumontra at inilapag ang laptop sa kama tsaka sumama rito. Paglabas nila, natigilan siya nang makita ang maliit na bonfire sa dalampasigan. Katabi nito ay isang hindi kalakihang kahoy. Napapiksi siya nang bigla nitong hawakan ng kamay niya at inakay siya palapit doon. "Anong meron dito?" Kunot noong tanong niya nang iniharap siya nila sa kahon. Imbis na sumagot, binuksan nito iyon at tumambad sa kanyang napakaraming bagay na tungkol sa kanya. Sikat na mga magazine covers, awards, press clippings, high society event photos. Lahat ay nagsusumigaw ng dati niyang katauhan na minahal at hinangaan ng lahat, pinagpapantasyahan at ginawang inspirasyon. "It's time to burn them. To burn her." Anilas na ang tinutukoy ay ang dati niyang katauhan.
Panahon na para tuluyang kalimutan si Amara de la Vega at isilang ang bagong ikaw. Nakakatakutan ng lahat. Sly as fox, ruthless, fearless and fierce. Lumapit siya sa kahon, kinuha ang mga laman nun at walang kurap na isa-isang inihagis iyon sa apoy. Nang magdesisyon siyang pumayag sa planong yun, kinumbinsi na niyang kalimutan ang lahat ng tungkol sa dati niyang buhay. Walang dahilan para panghinayangan niyang masasayang alaala nila ng kanyang ama. At mas lalong walang dahilan na pag-aksayahan niya ng panahon ang taksil niyang fiancé. Lumakas ang apoy nang maitapon niya na lahat ng laman ng kahon. Hindi siya umiyak o walang kahit na anong luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata habang ginagawa yun. Patay na si Amara de la Vega, kaya para sa kanya, wala nang dahilan para masaktan pa siya sa mga alaalang hatid na mga litratong tinutupok ng apoy. Umihip ang malamig na panggabing hangin. Payakap siya sa sarili niya, ngunit hindi naman nagtagal ay mga bisig na ni Laz ang yumakap sa katawan niya. Hindi siya gumalaw at hinayaan niya ito. It was part of the deal. Yun ang kailangan niyang isipin, ngunit may parte sa kanyang pagkatao na tila nagustuhan ng init ng dala ng yakap nito. Napatingin siya sa bilog na buwan. Tila naging aware ito sa kanya at biglang nagtago sa malaking ulap. Napangiti siya. I'll be like that, Moon. Hiding from everyone's attention and be reborn in the shadows. At sa kagaya din ng paglantad ng buwan. Huminto siya sa pagsasalita dahil parang nakikiayon sa kanya ang buwan. Lumabas ito mula sa malaking ulap na pinagtataguan nito na para bang ipinapamalas sa kanya ang maganda nitong hugis at ang liwanag na dala nito na talaga namang mamamangha ang sinumang makakakita rito. At muli akong titingalain at hahangaan. I'll be a powerful as the moon, mysterious and dangerous. Mariin niyang turan. Yes, usal ni Laz. Isinandal nito ang baba sa kanyang balikat at naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito. You'll be the woman who'll show the world what it means that messing with you means death. Mabilis na dumaan ang mga araw ni Amara. Laz trained her 24/7. Mula paggising sa umaga hanggang sa pagsapit ng gabi. They do her physical training every morning. Boxing, self-defense at endurance drills. Ilang beses siyang nadapa, nagkapasa at halos hindi na siya makalakad dahil sa sobrang pagod. Ngunit hindi siya nagreklamo. Hindi siya sumuko at ininda ang lahat ng nararamdaman niya. Laz was always there, reminding her why she's doing it at para sa kanya, sapat na yon upang magkaroon ng sapat na lakas para magpatuloy. Pagsapit naman ng hapon, habang ipinapahinga niya ang pagod niyang katawan, ay magsisimula naman sila sa kanyang mental training. Sinasanay siya ni Laz sa iba't ibang estratehiya kung paano magbasa ng body language, magmanipula ng mga taong kausap mo, at kung paano makipaglaro sa korupsyon ng mga taong nakapaligid sa'yo. Ngayon niya napatunayan na totoong lahat ang mga rumor na naririnig niya noon. Laz was a monster hidden in the shadows of everyone. Marami itong alam na talaga namang matitrigger sa kung sino mang kaaway nito upang tuluyang sumuko at magpalamon sa kapangyarihan nito. Hindi niya pinagsisihang isuko ang buong pagkatao niya rito. Look at them. Tukoy ni Laz sa harap ng malaking monitor kung saan ini-a-announce na ni Nero at Mildred ang napipintong kasal ng mga ito. Kapwa nakangiti at masayang nagpapasalamat sa lahat ng mga bumabati sa kanila. Look at how they mask their faces with fake smiles. And look how their body language means. Seryosong tura ni Laz. Matama niyang tiningnan at pinag-aralan ng bawat galaw at anggulo ng mga katawan nito. Gaya ng utos ni Laz ay lihim siyang namangha dahil may natuklasan siyang kakaiba sa galaw ng dalawa. Mildred was controlling that son of a jerk. Mariin at salubong ang kilay niyang turan. Ang buong akala niya ay si Nero ang mastermind at utak ng pagtataksil sa kanya dahil sa mga naririnig niyang usapan ng dalawa noon nang nasa hospital pa siya tahimik na pinagmamasdan ng mga ito. Yes, tumatangong sagot ni Laz. Mildred is in control and your ex-fiancé was just following her. Pero sa mata ng mga tao, ibang nakikita nila and that's why rumors and news are misguided. Then, I'll just need to take the control from her.
Malamig niyang turan. At sa pagsapit ng gabi, sa tuwing magkakalat ng liwanag ang buwan, ay kasama niya si Laz sa loob ng kwarto. Masuyong minamasahe ang buong katawan niyang bugbog sa buong araw na pagsasanay. Bumalik na ng Manila si Zara at ang tanging naiwan na lang ay ang katulong na siyang kasakasama niya minsan sa pamamasyal at paglilibot sa buong isla. May mga pagkakataon na bibisita si Emil o tatawag upang kamustahin ang kanyang kalagayan at malaki ang ipinagpapasalamat niya sa mga taong naging kakampi niya sa bagong buhay na meron siya. May mga gabing natutokso siyang ibigay na ang sarili niya kay Laz. Ngunit lagi siyang pinangungunahan nito at sinabing may panahon para sa bagay na iyon. At ang mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ay ang pagpapalakas at paghahanda sa napipintong paghaharap nila ng mga taong umagaw sa dignidad at reputasyon niya. Lingid sa kaalaman ni Amara na sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata pagkatapos ng mainit at masuyong pagmamasahe sa kanya ni Laz, ay palihim namang kikilos si Laz at babalik sa malahalimaw nitong otoridad. Pagpasok ni Laz sa opisina niya, ay una niyang tatawagan ng kanyang assistant na iniwan niya sa Manila upang siyang umasikaso sa lahat ng mga negosyong kanyang iniwan. Dino was not just his assistant. Siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan niyang taong gumagawa ng lahat ng mga bagay kapag wala siya. Binigyan niya ito ng access sa lahat ng meron siya at kailanman alam niyang hindi siya nito tatraydorin. Dino, kamusta ang mga pinapagawa ko sa iyo dyan? Malamig at puno ng otoridad na tanong niya rito. Everything is in place, boss. Kagaya ng bilin mo, nakabili na ako ng malaking shares sa De La Vega Holdings. At may mga stockholders na rin akong pinaiimbestigahan para kumbinsihin silang ibenta sa atin ang kanilang shares. I guess I can achieve it before your target come back with Miss Amara. Napangisi siya. Amara's dead. Matagal nang patay ang babaeng tinutukoy mo, Dino. Wala siyang narinig mula sa kabilang linya. Marahil ay hindi rin ito alam kung ano ang sasabihin sa kanya. O posible ring nag-iingat ito sa mga bibitiwang salita dahil sa pagkakakilala nito sa kanya. What's your next plan, boss? Pag-iiba nito ng usapan. Pagak siyang tumawa at isinandal ang likod sa kanyang swivel chair. Send me everything I need. Stock information of De La Vega Holdings. Search anything if Nero and Mildred are associated with someone in the underground. The report back to me. Hanggang ngayon wala pa ring malinaw na findings tungkol sa nangyaring car accident and I bet there is someone behind it. Even the police didn't pursue the case. Noted, boss. Mabilis na sagot ni Dino. And one more thing. Dumilim ang anyo niya ngunit sumilay ang mapanganib ng ngiti sa kanyang mga labi. Prepare everything. In 4 months, at handa na akong iharap sa publiko ang babaeng hinulma ko mula sa sarili kong tadyang. Haharap siya sa buong mundo na mas mapanganib at mas tuso. Sa loob ng halos 4 na buwan ng walang tigil na pag-eensayo ni Amara, nagbunga iyon ng maganda. She was now in control of her emotions, body and mind. Tagumpay si Laz sa paghulma sa bago niyang pagkatao at malaki ang pasasalamat niya rito dahil doon. That's it for today, saad ni Laz. Nang marinig yun, tsaka lang siya pasalampak na bumagsak sa sahig ng boxing ring. Halos 1 oras din silang nag-i-sparring at ngayong huminto na sila, tsaka lang niya naramdaman ng matinding pagod. Good job. I can tell that your body has improved a lot. Nakangiting sabi nito at umupo sa tabi niya. Sinulyapan niya lang ito habang habol pa rin ang paghinga. Natigilan siya nang bigla nitong tapikin ang kanyang ulo. What's that for? Nakasimangot na tanong niya rito. For doing a good job. Nakangiting sagot nito, ngunit mamaya ay sumeryoso. I know that you are already exhausted at hindi biro ang mga pinagdaanan mo nitong mga nakaraang buwan. At ngayon ay alam mo na kung anong ipinaglalaban mo. It's not all about your revenge. It's also to get back what you've lost. At hanggang hindi mo pa nagagawa yun, wala kang pangahawakan na kahit ano pa. Then I guess I'm still no one now? No. Mabilis na sagot ni Laz at masuyong hinaplos ang mukha niya. You are exactly who you need to be. And you'll get there. Fearless and unstoppable. Nang gabing yon, pagkatapos ng ilang oras na pagpapahinga ni Amara, pinatawag siya ni Laz at natagpuan niya ito sa poolside. May hawak itong isang kupitang may lamang alak habang sa maliit na mesa,
May nakapatong na maliit na folder. Nang makita siya nito, inalalayan siya nitong umupo sa tabi nito at ibinigay ang hawak nitong kupita. Pagkatapos, tsaka ibinigay ang selyadong folder. "What's this?" Nagtatakang tanong niya. "Graduation gift." Nakangiting sagot ni Laz. Binundol ng kakaibang kaba ang kanyang puso. Ibig sabihin ay dumating na ang araw na matagal niya nang hinihintay. Hindi niya naitago ang excitement sa kanyang muka habang binubuksan ang folder. Halos manginig ang kanyang mga kamay nang mabasa ang mga dokumentong nakapaloob doon. Blueprint ng De La Vega Holdings, corporate structure, timeline ng mga galaw ni Nero sa board, secret investment ni Mildred abroad, at ang susi sa tagumpay niya, ang weakness ng dalawa. Paano mong... Hindi niya natapos ang sasabihin niya at napatingin kay Laz. "It's part of our deal, remember?" Nakangiting sagot ni Laz. "Tutulungan kitang pabagsakin ng mga taong nanakit sa'yo and I just make a move to do my part." Hindi siya nakaimik at hindi niya napigilang sumungaw ang ilang butil ng luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang hawak niya ngayon ay hindi basta-basta mga dokumento lamang. It was a weapon to destroy her enemies. "Bukas, we're going back to Manila at haharap ka sa publiko bilang si Mira Aveline. And you'll start with your ex-fiancé." Napahigpit ang hawak niya sa folder. Huminga siya ng malalim. Buo na ang pasya niya at ilang gabi na rin niyang pinag-iisipan ang gagawin niya. Ngayong dumating na ang pagkakataong makabawi siya sa lahat ng ginawa nito sa kanya, hindi na siya magdadalawang isip. Bibigay na niya ng lubusan ng kanyang sarili kay Laz. Hindi dahil sa parting iyon ng kanilang kasunduan, kundi dahil sa umuusbong na paghanga at pag-ibig sa kaibuturan ng kanyang puso. Inilapag niya ang folder sa mesa at tinungga ang laman nun, tsaka bumaling kay Laz. Nagulat ito sa ginawa niya, ngunit hindi siya nito pinigilan. "You do your part of the deal, kaya dapat lang gawin ko rin ang part ko." Sabi niya na itinulak ito pahiga sa bench. Sa ilalim ng bilog at liwanag ng buwan ay naganap ang isang mainit na tagpo, pagsuko at pagpapaangkin sa lalaking minsan niyang hinindian at binasted. Sinong mag-aakala na si Laz ang gagamot at bubuong muli sa nadurog at sugatan niyang puso at pagkatao. Kinabukasan, paggising ni Amara, bumungad sa kanyang isang malaking maleta. Nang tingnan niya'y wala iyong laman, ngunit parang may ideya na siya kung para saan yun. Paglabas niya ng kwarto, naabutan niya si Laz na may kausap at nang tuluyan siyang makalapit sa mga ito, nakilala niyang si Dino iyon. "Good morning, nagpahanda na ako ng almusal mo. Kumain ka na't maya-maya lang ay aalis na tayo." Nakangiting turan sa kanya ni Laz. Tangulang ang itinugon niya at tinalikuran na ang mga ito. Lihim siyang nakahinga ng malalim nang makarating sa kusina. Ang totoo niyan ay nahihiya pa siyang humarap kay Laz dahil sa namagitan sa kanila kagabi. It was intense and so intimate. Alam niyang naramdaman din ni Laz ang pagkukusa niyang isuko dito ang buong sarili niya. And she was satisfied how they ended it in bed and sleep hugging each other. Marahan niyang sinampal ang magkabilang pisngi nang maramdaman ang pag-iinit noon. Kailangan niyang pawiin ang kung anumang nararamdaman niya ng mga oras na yun dahil mahalaga ang araw na iyon para sa kanya. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay muli siyang nagbalik sa syudad. Sa maingay na mundo at malayong-malayo sa naging tahanan at sanctuary niyang isla, bigla siyang nanibago at wala pa mang isang oras nang lumapag ang private helicopter ni Laz sa rooftop ng 4 na palapag nitong mansyon. Gusto na niyang bumalik sa isla. "Are you okay?" Tanong sa kanya ni Laz nang mapansin ang kanyang pananamlay. "Naninibago lang ako." "That's fine." Nakangiting tura ni Laz at masuyo siyang kinabig palapit dito. Sumikdo ang kanyang puso sa muling pagkakalapit ng kanilang mga katawan, ngunit hindi siya nagpahalata at umaktong hindi naaapektuhan. "Magpahinga ka na muna. May 3 oras ka pa para dumating ang mga inupahan kong tao para sa makeover mo." Saad pa ni Laz. "At paano ka? May pupuntahan ka ba?" Biglang tanong niya at huli na para bawiin niya ang mga iyon. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang napangiti si Dino, kaya mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng hiya at gusto nang takbuhin ang papunta sa kanyang silid. "Hindi ako aalis." Nakangiting turan din ni Laz.
May kailangan lang akong i-check kasama si Dino. But I can cancel it if you want me to stay with you in bed. Nakakalokong tanong nito sa kanya. No, huwag kang masyadong assuming. Hindi ko kailangan ng katabi para matulog. Are you sure about that? Nanunuksong turan pa ni Laz na lalong kinabig siya palapit dito. Mabilis naman siyang pumiksi at pasimple itong itinulak palayo sa kanya. Yes, o baka naman gumagawa ka lang ng excuse para masolo ulit ako. Ganting panunukso niya rito. Kung inaakala nitong papatalo siya sa kapilyuhan nito, pues mali siya ng kinalaban. Mahinang tumawa si Laz. And what if it is really an excuse? Would you let me stay with you? Naghahamong tanong nito sa kanya. Matamis niya itong initian at sinadyang idikit pang lalo ang katawan niya rito. Naramdaman niyang saglit itong natigilan at ang pag-igting ng bagang nito kaya mas lalong lumawak ang ngiti niya. You already lost, Lazaro. I won, so back off. Kinindatan niya pa ito at tinanggal ang kamay nitong nakapalupot sa kanyang bewang. Pagsapit ng gabi, 3 oras bago ang malaking event na dadaluhan din ni Nero at Mildred bilang isa sa mga malalaking kumpanyang kinikilala dahil sa laki ng naimbag ng De La Vega Holdings sa business world. Dumating ang mga taong nabanggit ni Laz upang siya i-makeover at tuluyang burahin ng mahinhin at maamong muka ni Amara De La Vega. Ang kanyang mahaba at natural na maalong buhok, napalitan na ng brunette sleek bob hairstyle na mas lalong nagpatingkad at nagpatalas sa features ng mukha niya. Malayong malayo na sa dating anyo niya. Her looks are sharpened, sophisticated and fierce. Paghinto ng mamahaling sports car sa labas ng sikat na hotel, kung saan ipinagdadaos ang malaking event, ay may mga media personnels at reporters na nakaabang sa mga bigating bisitang dadalo sa malaking pagtitipong yun. Are you nervous? Tanong ni Laz sa kanya. Magkatabi sila sa likod ng sasakyan. Hawak nito ang kamay niya at tila walang balak pang bitiwan. Nakangiti siyang umiling. No, rather I'm excited to see them. Good. I want you to enjoy the night. Always remember that I'm right behind you, silently admiring and supporting you. Nakangiting sabi ni Laz. I know, mabilis na saad niya. Yun din ang dahilan kung bakit wala siyang kaban na nararamdaman ngayon. Alam niyang laging nasa tabi niya si Laz at hindi siya pababayaan. Good luck. Sabi pa nito't hindi agad siya nakahuma nang bigla siya nitong kabigin at siilin ng halik sa labi. Dampi lang yun kung tutuusin, ngunit tila sapat na iyong baon niya sa ilang oras na paghaharap nila. Nauna siyang bumaba ng sasakyan at nanatili lamang sa loob si Laz upang sa kanya matutok ang atensyon ng lahat ng naroon. Samantala, masaya namang nagkakamustahan si Nero at Mildred kasama ang ilang bigating investors. Yun din ang dahilan kung bakit sila naroon sa pagtitipong yun, upang makakuha ng mga bagong investors at mapalawak pa ang kanilang sakop. Nang mga lumipas na buwan, unti-unting humihina ang hawak nilang stockholders dahil sa isang misteryosong tao na nakabili ng halos 48% ng stocks ng De La Vega Holdings. Mas malaki na ang hawak nitong stock percentage kahit na pagsamahin pa ang hawak nila ni Nero. Nabalitaan din ni Mildred na darating sa gabing yun ang misteryosong taong yun, kaya iyon ang pinakapakay nilang dalawa ni Nero. Gagawin niya ang lahat para mapalapit sa taong yun, nang sa gayon mabalik sa kanya ang buong kapangyarihan ng kumpanyang mahigit 1 taon niyang pinaghirapang makamit. Ladies and gentlemen, please welcome our guest of honor of today's event, Miss Mira Aveline, a French-Filipina business investor. Nagkatinginan sila ni Nero at sabay pang tumingin sa entrance. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang tuluyang masilayan ang ipinakikilalang bagong dating. Isang matangkad at balingkinitang babae ang nakangiting naglalakad palapit sa kanila. Dressed in a black silk dress na may mahabang slit at tila nangaakit ang maputi at makinis nitong hita na naaadornohan ng kulay itim ding heels. Nang magtama ang mga mata nila at nakita niyang pagsilay ng tila makamandag nitong ngiti, hindi siya maaaring magkamali. This woman is no other than Amara De La Vega. Pero paano? She was dead. Kitang-kita niya ang bangkay nitong ipinasok sa cremation furnace at sinunog. Nang huminto ito sa harap niya, ay otomatikong napahakbang paatras si Mildred. She was terrified.
Amara, buhay ka?" Utal niyang bulalas. Tila nakalimutan kung nasaan siya at sino ang mga nakapaligid sa kanila. "Excuse me, you're in my way." Nakangiting saad ng kaharap niya. Her gaze was intense. Her smile was dangerous and mysterious. Malayong malayo sa kapatid niya. Kung hindi pa siya hatakin ni Nero, hindi pa siya babalik sa realidad at kulang na lang ibaon niya ang sarili niya sa lupa nang lampasan siya nito at nagtuloy-tuloy itong umakyat sa stage. Nang pumasok si Amara at ipinakilala bilang si Mira, agad siyang naging sentro ng atensyon ng lahat-lahat. Hindi dahil sa pamilyar niyang muka, kundi dahil sa lakas ng dating niya at sa nakakapang-akit na karisma mula ulo hanggang paa. Ilang buwan niyang pinaghandaan ang araw na ito, kaya sisiguraduhin niyang magtatagumpay siya sa unang hakbang niya sa plinano niyang paghihiganti. She was walking with poise, elegant, and wearing a dashing and seductive smile. Siniguro niyang mapapatingin ang lahat sa kanya kapag dumaan siya at sinadya niyang tahaki ng daan kung saan nakatayo sina Nero at Mildred. Nang magtama ang mga paningin nila ni Mildred, ubod tamis niya itong hinitian, ngiti ng isang pagbati. Ngunit sa likod ng ngiting yun ay nagtatago ang isang makamandag na ahas na handa na silang tuklawin anumang oras niyang gustuhin. "Hello Miss Aveline, welcome to the Philippines. How are you feeling?" Masayang pagbati sa kanya ng MC. Inilahad nito ang kamay sa kanya upang makipagkamay na malugod naman niyang tinanggap. "I'm fine, still adjusting from the new environment." Todong ngiti niyang sagot at mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang tahimik na pagpasok ni Laz. Tila ba ingat na ingat ito na mapadako dito ang atensyon ng mga naroon. "That's good to hear. I'm sure a lot of people here are dying to meet you. But I want to ask you if there are someone companies you are interested in investing in." Kunwang nag-isip siya at nakangiting inilibot ang paningin sa mga naroon. They are all looking at her with admiration. Ngunit may 3 tao siyang nakitang iba ang klase ng tingin na ibinibigay sa kanya at gusto niyang matawa sa reaksyon ng 2 sa 3 taong yun. Ang tinutukoy niyang 2 tao ay walang iba kundi sina Mildred at Nero. Gulat, takot at matinding pagkabigla ang mababanaag sa mukha ng mga ito. "I've been interested lately in De La Vega Holdings. In fact, I am one of their biggest investors." Sagot niya habang malagkit ang matang nakatingin kay Nero at gusto niyang matawa nang makita ang pamumutla ni Nero at ang palipat-lipat ng tingin ni Mildred sa kanya at sa fiancé nito. "Oh, now that you mention about it, pardon me if I will offend you. Pero kamukha mong namayapang dating tagapagmana ng De La Vega Holdings. You look like Amara De La Vega?" Anang MC, pagaksyang tumawa at tumango. "Yeah, everyone I met also told me that. In fact, that's also the reason why I choose De La Vega Holdings. I want to know what happened to Amara De La Vega." Kaswal na sagot niya. Mula sa gilid ng mga mata niya, nakita niyang bahagyang inayos ni Nero ang suot niyang necktie. It was his gesture when he's uncomfortable and nervous. Matapos siyang interviewin ng MC, inalalayan siya ng isa sa mga bisita pababa ng stage. Kaagad siyang dinumog ng ilan pang bisita para makipagkilala at siya'y batiin, habang si Laz naman tahimik lang na nagmamasid sa malayo. Lihim na nagmamasid at ine-enjoy ang mga nangyayari. Nang ilang saglit pa ang lumipas, kusa nang lumapit sa kanya sina Nero at Mildred. Suot ang peking mga ngiti sa labi at huwad na kasiyahan sa unang beses na pagkikita nila sa bago niyang katauhan. Nang mga sandaling magkalapit ang mukha nila ni Mildred, gusto na niyang punitin ang maskarang suot nito at ibulgar sa lahat ng naroroon ang bulok at inuuod nitong pagkatao. Ngunit nagpigil siya dahil kailangan niyang sundin ang plano. Ang unang hakbang ng paghihiganti niya ay magsisimula kay Nero. "We're so glad to finally meet you, Mira." Masayang bati sa kanya ni Mildred pagkatapos siyang yakapin at makipagbeso. "The pleasure was mine." Sagot niya at sinulyapan ng tahimik lang sa tabi nitong si Nero. You really look like her." Mahinang usal ni Nero. "What?" Kuwang tanong niya kahit ang totoo'y narinig niya yun. "Babe, alam kong nasasaktan ka pa din.
Pero kailangan nating tanggapin na wala na si Ate Amara. Mabilis na saad ni Mildred kay Nero. Hindi nakaligtas sa matalas niyang mga mata ang mahigpit na paghawak ni Mildred sa braso ni Nero at ang simpleng paglayo nito kay Mildred. Hurting? Kunwang maang niyang tanong at litong tumingin sa mga ito. Yes, dati kasing fiancé ni Nero ang namatay kong kapatid. Pagpapaliwanag ni Mildred sa kanya. Really? Kunwang gulat niya at manghang napatingin kay Nero. Then, why are you together? We have each other when my sister died. Mabilis na sagot ni Mildred. Pareho kaming nasaktan nang mawala ang Ate Amara ko. But I need to be strong for Dad and the company. Kasi kung hindi ko gagawin yon, baka bumagsak na ang negosyo namin. Gusto niyang mapasinghal sa gasgas na script ni Mildred. Sa sobrang gasgas nun, memoryado na nga niya ang linyang yun. That's so sweet of you, nakangiti niyang sabi. But the information given to me by my assistant was that you already got hold of De La Vega Holdings and are having a relationship with Mr. Villarosa before Miss Amara died. Am I mistaken? Kapwa natigilan ng dalawa at nagkatinginan. Magsasalita sana si Nero, ngunit mabilis itong napigilan ni Mildred at ito ang sumagot sa kanya. You're mistaken. Matigas nitong turan. Kung sino man ang nagsabi sa iyo niyan, gusto lang akong masira o ang kumpanya. Anyway, it's in the past now. Patay na ang kapatid ko. And let's respect. How sure are you that she's dead? Nakakalokong tanong niya. Her smile became more venomous and taunting. I saw her body burning on fire. Ani Mildred na hindi inurungan ng nangahamon niyang tingin. If she's still alive, where is she? Hayaan lang ba niya na mawala sa kanya ang lahat ng karangyang tinatamasa niya? Mas lalong lumawak ang ngiti ni Amara. Lumapit pa siya kay Mildred. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito nang inilapit niya ang kanyang muka sa tenga nito. Who knows? Maybe because she wanted you to enjoy everything she had before she took everything from you. Baka mas matutuwa siyang makita kayong dalawa ng fiancé mo na lumagapak at bumaon sa lupa sa lakas ng pagbagsak niyo. Nang lumayo siya mula kay Mildred, nakita niya ang panlalaki nito ng mga mata at pagbabago ng anyo. Ubod tamis niya itong initian at nangahawakan niya ang balikat nito para tapikin. Malakas nitong tinampal ang kamay niya. Don't touch me, sigaw nito. Dahil nasa kanya ang halos lahat ng atensyon ng mga naroon, kaagad silang naging sentro ng atensyon. How rude, nakahalukip-kip niyang turan. I just wanted to console you about your dad's sister. You don't need to hurt me. I'm sorry, Miss Olivine. Kaagad na hinging paumanhin ni Nero nang magsimulang magbulungan ng mga naroon at nakasaksi sa tagpong yon. I don't need your sorry. Seryosong tura ni Amara at walang emosyong tumingin muli kay Mildred. Kung nadadaan lahat sa simpleng sorry, marami sigurong mamamatay tao at ganid na pagala-gala sa mundo. Are you accusing me of killing my sister? Hindi napigilang sambulat sa kanya ni Mildred, ngunit natigilan din nang ma-realize ang sinabi nito. Did you? Nangahamong tanong niya. I never said anything like that. And since you blurted that out, I'll investigate the De La Vega Holdings. Hindi biro ang na-invest ko sa kumpanya ninyo. Miss Olivine, let's talk about this privately. Sabat naman ni Nero at nangahawakan siya nito, mabilis siyang umilag. We'll talk tomorrow. In your company. Kapag hindi ko nagustuhan ang mga malalaman ko, I'll withdraw everything I have. Nakangiting wika niya at tinalikuran na ang mga ito. Narinig pa niya ang pagtawag ni Nero sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya nag-abalang lingunin ito at tuloy-tuloy lang sa paglalakad palayo sa mga ito. Humanda kayo dahil iisa-isahin kong ilalantad ang mga kabulukan niyong itinago ng napakatagal na panahon. It's freaking payback time. Son of bitches. Kinabukasan, habang nagkakagulo ang media sa pag-coverage ng nangyaring mainit na eksena sa pagitan ni Mildred at Mira Olivine, ay naghahanda naman si Amara sa pagpunta sa De La Vega Holdings. Aaminin niya, kinakabahan siya sa muling pagtapak niya sa kumpanyang ilang taon niyang pinaghirapang mapalago at natitiyak niyang muli silang magkikita ng kanyang ama. Are you ready? Tanong ni Las na bigla na lang sumulpot mula sa kanyang likuran. Agad nitong ipinulupot ang mga kamay sa kanyang bewang at hinalikan siya sa balikat.
Nasa loob pa sila pareho sa banyo. Kapwa nakasuot ng roba at bagong ligo. Yes, buong kumpiyansa niyang sagot at bahagyang isinandal ang kanyang likod sa katawan nito. Dumating na ang araw ng pagbawi at paniningil ko sa katrayduran nilang ginawa at sisiguruhin kong ibabaon ko sila sa lupa ng buhay. Mula sa refleksyon niya sa salamin, kitang-kita niya ang pagsiklab ng apoy sa kanyang mga mata at ang determinasyon niyang mapabagsak ang mga ito. Ngunit ilang saglit lang, lumamlam ang kanyang mga mata. Yun ay dahil sa sunod-sunod na paghalik ni Laz sa kanyang balikat, paakyat hanggang sa kanyang leeg, hanggang sa hindi niya na nakayanang pigilan pa ang nararamdaman niya at tuluyang nagpasakop sa pangangailangan nito. Simula nang mapagtanto niyang hindi dahil sa kasunduan kung bakit isinuko niya ang kanyang puso't pagkatao kay Laz, mabilis na siyang madarang sa mga simpleng panunodyo at pangaakit nito. May mga pagkakataon, lalo na sa umaga, sa tuwing gigising siya at masisilayan ng maamo at gwapo nitong mukha na natutulog sa tabi niya, napapaisip siya kung bakit niya nagawang i-reject ang inaalay nitong pag-ibig noon. Ngunit kaagad, may sagot ang kanyang puso. Hinayaan ng tadhanang mangyari ang lahat para makita niya kung sino ang mga taong nagmamahal sa kanya. Naunang nagpunta si Amara sa De La Vega Holdings. Kasama niya si Dino at 4 na abogadong ibinigay sa kanya ni Laz para mag-asikaso ng lahat ng mga kailangan niyang gawin sa kumpanya. Bilang isang ganap na major stockholder ng De La Vega, hawak niya sa leeg sina Mildred at Nero. Dahil kapag pinull out niya ang lahat ng stocks at investment niya sa kumpanya, tuluyang babagsak ang kumpanya at titiyakin niyang hindi na makakaahon ng mga ito. Pagdating niya sa conference room ay naroon na ang lahat ng stockholders, major at minors. Lahat ay pamilyar sa kanya ang mga muka at iisa lang ang reaksyon ng mga ito nang makita siya. Gulat, pagkamangha at tensyon. Katabi ni na Mildred at Nero ang kanyang ama at nang makita siya, mabilis itong tumayo. Amara? Usal ng kanyang ama't akma siyang lalapitan, ngunit mabilis itong napigilan ni Dino. I'm sorry, Mr. De La Vega. Her name's not Amara. She's Miss Mira Alevine, the one who's behind the multi-million investment in your company. Malakas na napasinghap ang lahat at kahit hindi niya tignan isa-isa ang mga ito, alam niyang nilalamon na ang mga ito ng takot, lalo na ang mga taong nasa likod ng bulok at katiwalian ni na Mildred at Nero. How did it happen? Salubong ang kilay ni Mildred na nagawa pang tumayo at masama ang tingin sa kanya. She can't afford to... I can't afford what? Nakataas ang kilay na tanong niya rito. Umupo siya sa bakanting upuan na nakalaan talaga para sa kanya. Sa likod niya ay ang 3 abogadong kasama niya at sa tabi niya naman ay nakatayo si Dino para alalayan siya at magsilbing protector niya sa oras na may mangyaring masama. Sa totoo lang hindi naman niya kailangan yun. Kaya niyang protektahan ng sarili. Ngunit mapilit si Laz at hindi siya pinayagang umalis kung hindi niya kasama si Dino. Do you know me? Nakangising tanong niya kay Mildred. Mula sa kislap ng mga mata ni Mildred ay kaagad niyang nakitang natigilan ito at mabilis na nag-iwas ng tingin. Lumingon ito kay Nero at lihim itong sinenyasan. She knew it all. Ilang beses niyang pinag-aralan ng bawat galaw at tinginan ng mga ito kaya hindi nakaligtas sa kanya ang palihim nitong pagsenyas kay Nero. Tumayo rin si Nero at mula sa brown envelope na nasa harap nito, inilabas nito ang ilang dokumento. These documents are some testimonies of all the stockholders that you blackmailed and forced them to sell their shares to you. Ani Nero. Matagal na naming pinaimbestigahan ang background mo. Pero dahil wala kaming makuha ang impormasyon sa'yo, lihim naming minatyagan si Dino at maging ang mga lihim niyang pakikipagtransaksyon sa mga investors, may ebidensya kami. Simpleng sulyap lang ang ibinigay niya kay Dino at nakita niyang walang pagbabago sa reaksyon nito kaya hindi rin siya nagpatinag. And? Kaswal na tanong niya. Ipinakitang hindi siya interesado sa nadiskubre ng mga ito. Malakas na napasinghal si Mildred. How dare you act like that? We're suing you at nakahanda ang mga naging biktima mo para maging witness sa kalupitan mo. Natawa si Mira at kaswal na isinandal ang likod sa kanyang upuan. I know this will be happening. Fine, iharap mo sa akin ang mga witness na sinasabi mo. At kapag napatunayan kong may mali sa pamamaraan ko,
Willing akong ibalik sa kanila ang mga shares nila. I'll even let go of my shares and let you have it. Pasimple niyang inilibot ang tingin niya sa mga naroon at may ilan siyang nakitang nagkatinginan at sabay-sabay napatingin kay Mildred. Ang iba naman tahimik lang na nagmamasid at nakikiramdam. Haharap sila sa korte at hindi sa harapan mo. Para ano? Para takutin mo ulit at pagbantaan ng mga buhay nila at pamilya? You're such an evil person hiding behind the mask. Evil? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Nawala ang ngiti sa mga labi niya at biglang nagbago ang kanyang aura. As far as I know, wala pa akong pinapapatay o pinagplanuhang patayin. Kung may masamang tao man dito, tinitiyak kong hindi ako yon. Mariin niyang turan habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Mildred. Nagsalubong ang kilay nito at kaagad na bumagsik ang muka sa sinabi niya. Are you still accusing me of killing my sister? Aksidente ang nangyari sa kanya at marami ang makakapagpatunay na ginawa ko ang lahat para lang hindi siya. Hindi na hinintay pa ni Amara na patapusing magsalita si Mildred at napasinghal siya ng tawa. Sa totoo lang, nanginginig ang buong katawan niya sa galit, ngunit mas pinili niyang kumalma at umakto ng kaswal. Please, you don't need to explain yourself, Miss De La Vega. Masyado kang defensive. Wala akong sinasabing pinatay mo ang sarili mong kapatid. Sinadya niyang diinan ang pagbigkas niya sa mga huling kataga para mas lalo pang inisin si Mildred at kunin din ang reaksyon ni Nero. That's nonsense! Malakas na tura ni Mildred. Huwag kang gumawa ng kwento para sirain lang ako. Ano bang ginawa ko sa'yo? At bakit ang init ng dugo mo sa akin? Sinenyasan niya ang isa sa mga kasama niyang abogado at hindi nag-abalang sagutin si Mildred. Kumilos ang isa sa mga abogadong kasama niya at mula sa dala nitong attache case, inilabas nito ang ilang dokumento at mga larawan ng tahasang pagnanakaw ni Mildred at pagmamanipula nito ng ilan niyang nabiling shares o mas akmang sabihing nabili ni Laz. May hawak kaming mga ebidensyang magpapatunay na ilang beses sinubukang manipulahin ni Miss De La Vega ang stocks na nabili ni Miss Olivine. Anang abogado niya. Maging ang pagpuslit niya ng malaking halaga at overpricing na pagbebenta ng ilang shares kay Miss Aveline gamit ang ibang pangalan. Nawala ng kulay ang mukha ni Mildred at nagpapanik na napatingin kay Nero. Nag-uumpisa pa lang ako, kaya wag ka munang magpanik, Mildred. Baka mabaliw ka kapag inilantad ko na ang nabubulok mong pagkatao. Siguro naman, nasagot na ang tanong mo kung bakit mainit ang dugo ko sa'yo. Nakapangalumbaba niyang tanong rito. Papaano ka nakakasiguradong si Mildred nga ang may gawa nun? Tanong naman ni Nero. Good question. Magilo niyang turan at ubod tamis ng nginitian si Nero. Ngunit kung gaano katamis ang ngiting pinakawalan niya, ay para namang tinuklaw ito ng ahas sa makamandag niyang sunod na sinabi. Ray Bustamante, Devora Alejo, Alex Miranda. Ilan lang yan sa mga pangalan na ginamit ng dalawang taong nakipagtransaksyon sa akin ng lihim, claiming that they are part of the VIP major stockholders ng De La Vega Holdings. But as far as I remember, pagpapatuloy niya, Ray Bustamante and Devora Alejo were your deceased parents, am I right, Mr. Villarosa? And Alex Miranda was Mildred's brother, na matagal nang nasa kulungan dahil sa kaso nitong pagnanakaw at pagpatay. Now, ibabalik ko ang tanong mo sa'yo. Magagawa nga ba ni Mildred mag-isa ang ganitong panluloko? Parang may dumaang malamig na hangin sa silid na yon at tila nanigas ang lahat ng naroon sa kanyang sinabi. Wala nang dahilan para magtago pa siya sa ibang katauhan. Mula sa sindak na reaksyon ni Nero at Mildred, natitiyak niyang nakilala na siya ng mga ito. How the hell are you alive? Gulat na bulalas ni Mildred. Isang makahulugang ngiti ang pinakawala ni Amara na mas lalong nagpalala sa nararamdamang gimbal ni Mildred. Simula kagabi nang magkaharap sila sa event, malakas na ang duda niyang ito nga ang inakala nilang patay ng kapatid niya. Kung paano iyon nangyari, malaking misteryo pa rin yun sa kanya at sa kanyang fiancé na si Nero. Speaking of him, sinulyapan niya ito at mas lalong nadagdagan lang ang inis at galit na nararamdaman niya. Dahil mas gulat pa ito at kasing putla ng suka ang mukha nito habang nakatingin kay Amara. I was expecting more reaction than that.
Nakangiting saad ni Amara. Naikuyom ni Mildred ang mga kamao niya at taas noong hinarap pa rin si Amara. Hindi inalintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi siya maaaring magpahalata at walang dapat makaalam ng ginawa nila noon. Hawak kamay na niya ang matagal niya ng hinangad na kapangyarihan at nasa kanya na ang lahat ng kayamanan ng mga De La Vega. Kaya dapat, wala siyang dapat na katakutan. Bakit? Ina-expect mo na iiyak ako tiyayakapin ka kapag nalaman kong buhay ka? Matapang niyang sagot. Matagal ka na naming inilibing, Ate Amara. Ikaw ba talaga yan, anak? Dinig niyang tanong ng kanilang ama na akmang lalapitan ulit si Amara, ngunit mabilis itong hinarangan ng assistant nitong si Dino. Kalmado lang si Amara habang nilalabanan ng tingin si Mildred. Talagang makapal ang mukha ng kanyang kapatid at nagagawa pa nitong makipagtagisan sa kanya. Sa kabila ng nararamdaman nitong takot at nagpapanik, ngunit hindi na siya ang dating Amara na kinakaya-kaya lang nito. You're right. Matagal nang patay ang dating Amara na kilala nyo. Matagal nyo nang pinatay ang inosenteng Amara na pinagkatiwalaan kayo't lubos na minahal. Ngunit iba ang plano ng tadhana sa akin, kaya hinayaan niya ako muling mabuhay. I came back with only one goal, at iyon ay para pagbayarin kayo sa ginawa nyo. Ikaw at ang walang kwenta kong ex-fiancé. Paano kang nabuhay? Paano kang nakalabas ng hospital? Nakita ka namin na dinala sa morgue at maging ang bangkay mo. Don't tell me. Hindi na ituloy ni Nero ang sasabihin at nanlaki ang mga mata ng may mapagtanto. Masyado kayong desperado na patayin ako. Kaya nang malaman ninyong hindi na ako humihinga, kaagad ninyong inanunsyo sa buong mundo na patay na ang nag-iisang legal na tagapagmana ng De La Vega Holdings. Nakangiti niyang sagot. But the doctor said you're dead. Bulalas naman ni Mildred. Inilibot niya ang kanyang paningin sa mga naroon. Mailang natutuwa sa nalamang buhay siya. Ngunit majority ng mga shareholders na naroon ay magkahalong takot, gulat at pagpapanik ang makikita sa mukha ng mga ito. Sila ang mga nasa likod ng mabilis na pag-takeover ni Mildred at nagpapakasasa sa kinikita ng kumpanyang siya ang nagpakahirap palaguin. Hindi lang ikaw ang may mga tao sa loob ng hospital na yun. Kaswal na sagot niya. I was aware of your evil plans. Dinig ko ang lahat ng usapan ninyo. Ang paggamit niyo sa pangalan at sitwasyon ko upang makamkam ang lahat ng meron ako. At ang pagmamanipula ng halos lahat ng mga taong nakaupo rito ngayon. Believe me when I say this. Tinandaan ko ang lahat ng mga pangalan ng mga taong binanggit nyo habang kumpiyansa kayong hindi na ako magigising at mananatiling comatose dahil sa sabi ng mga doktor na binayaran ninyong tumingin at mag-monitor sa akin. Matalas niyang turan. Tumigas ang anyo niya. Muling bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong pakiramdam niya. Pinagkakaisahan siya ng lahat at nawawala na siya ng pag-asang makahanap pa ng kakampi. Sinulyapan niya ang isa pang abogadong kasama niya. May dahilan kung bakit 3 abogado ang dinala niya roon at bawat isa sa mga ito may kanya-kanyang dokumentong dala na magdidiin at magpapatunay sa mga maling ginawa ni na Mildred at Nero kasama ang ilang mga stockholders. I am Attorney Morales, paunang pakilala ng pangalawang abogado. Hawak ko ngayon ang ilan sa mga nakalap ng team namin ng mga ebidensya sa mga illegal na transaksyon at slush funds ni na Miss Mildred De La Vega, Mr. Nero Villarosa at 10 sa mga stockholders na narito. For the past 6 months, there have been multiple unauthorized fund movements from the company's development fund to ghost suppliers, shell corporations, and untraceable dummy accounts. These transactions are masked under project names that do not exist: Project Orion, Solaris, and Blue Ember. What? Huwag kayong gumawa ng kwento rito at pwede ko kayong kasuhan. Nag-hysterical na bulalas ni Mildred. Go on. Nagahamon niyang turan kay Mildred. Gusto mo bang samahan pa kitang mag-file ng kaso? San mo napulot ang mga peking dokumentong yan? You're just making a lie para pabagsakin ako. Hindi ako sinungaling na tulad mo. Mariing tura ni Amara. Go on, attorney. Isiwalat mo sa lahat ang ilan pang ebidensya. Banggitin mo ang lahat ng mga pangalan ng mga taong nasa likod ng malaking anomalyang ito. Lahat ng mga transaksyong ipinipresenta ko ay may mga dates, bank codes,
at pirma ni na Miss Mildred at Mr. Nero. Enough with that bullshit! Galit na singit naman ni Nero. Malakas siyang napasinghal. Marahas niyang inagaw ang ilang papel na hawak ng kanyang abogado. Tumayo siya at naglakad palapit sa kinauupuan ni Nero at Mildred. Mabilis namang sumunod sa kanya si Dino, ngunit huminto ito sa isang di pa lang ang layo sa kanya. Isinampal niya sa pagmumukha ni Nero ang mga papeles. Nagulat si Nero sa ginawa niya, ngunit bago pa man ito makahuma, ay isa pang malakas na sampal ang pinakawalan niya. Nanginig ang kamay niya, hindi dahil sa naramdamang sakit sa malakas na paghampas nun sa mukha nito, kundi dahil sa ilang buwang galit na naipon sa kanyang dibdib. Enough? Bullshit! Matalas ang mga matang singhal niya. Nag-uumpisa pa lang ako. Sisiguraduhin ko na kasabay ng paglubog ng araw, sabay-sabay din kayong lulubog. Ikaw at ang babae mo. Tumingin siya sa mga nakayukong stockholders. My lawyers track at least 320 million funnel through these accounts. The slush fund was used to bribe government officials and buy luxury properties abroad. Nagpakasasa kayong lahat sa suhol, kapalit ng pagtatraidor nyo sa akin. Minsan ba, sumagi sa isip nyong ginawa kong kabutihan sa inyo at sa mga pamilya nyo habang palihim akong sinasaksak sa likod? Mga walang utang na loob. Amara, wala akong alam sa lahat ng to. Usal ng kanyang ama. Matagal niya itong tiningnan at mapait na tumawa. Yun nga ang mas masakit, Dad eh. Wala kang alam. Nang malaman mong nakomatos ang anak mo, anong ginawa mo? Nagmukmuk lang? You never visited me in that damn hell hospital. Nang mamatay ako, anong ginawa mo? Nagluksa lang? Minsan ba nagtanong ka kung bakit nangyari ang lahat? Bakit walang nangyayaring improvement sa recovery ko? Your sister deceived me. And you let her manipulate you. Mabilis niyang turan at bumaling kay Mildred na nasa likod lang ni Nero. I treated you as my one and only dear sister. Ngunit hindi ko akalain na isang ahas pa lang inalagaan ko. Hindi umimik si Mildred, ngunit sapat na ang pananahimik lang nito para malaman ni Amara na nagsisimula na itong matakot at magpanik. Ibabalik ko ngayon ang sinabi mo kanina, ani Amara. You're such an evil person, hiding behind the mask. Kahit anong sabihin mo, hindi na mababago pa ang katotohanan sa akin na ipinamana ang kumpanyang to at lahat ng ari-arian ng mga De La Vega. Matapang na saad ni Mildred at hindi ko hahayaan na makuha mo ulit yun sa akin. Tumawa siya bago muling nagsalita. Tinawag niya ang huling abogadong kasama nila. Mula sa dala nitong attache case ay may inilabas itong isang selyadong envelope na mula sa Court of Justice. She was prepared for everything at lahat ng nangyayari ngayon, nakalkula na nila ni Laz. My name is Attorney Santos at nandito ako para ipabatid sa lahat ang nilalaman ng envelope na to. This is a ruling from the Regional Court concerning the rightful ownership and inheritance of the state's assets and controlling shares of De La Vega Holdings, previously transferred under false pretenses after the alleged death of Miss Amara De La Vega. By court order and with complete medical and biometric verification, this court recognizes that Miss Amara Sofia De La Vega is alive. All transactions that transferred her inheritance, estate properties, and business control to other parties during her presumed death are hereby declared null and void. Effectively immediately, all holdings, estates, and business powers shall return to their rightful owner, Miss Amara De La Vega. This includes her shares, her properties, and her seat as CEO, if she so chooses. Signed by Chief Justice Antonio Domingo of the Supreme Court of Justice Philippines. Mahabang litanya ng kanyang abogado. Nagsimulang magbulungan ng mga naroon, lalo na nang ipakita ng kanyang abogado ang malinaw na seal at pirma ng judge sa dulo ng binasa nito. You are a fraud. Patay na ang kapatid ko. Wala kang karapatang tawagin akong kapatid dahil hindi kita kapatid. Putol niya sa sinasabi nito. Walang kapatid ang pagpaplanuhang patayin ng sarili niyang kapatid at angkinin ang mga bagay dahil lang sa matinding inggit. No, hindi mo makukuha sa akin ang akin na. Ayaw pa ring patalong wika ni Mildred at lumapit sa kanilang ama na parang naistatwa sa mga revelasyong nalaman.
Daddy, huwag kang maniwala sa sinasabi ng babaeng yan. Patay na si Ate Amara. We burned her body. Nakita mo yun, di ba? Kasabay ng malakas na paghiyaw ni Mildred ay ang pagtilapon nito at pagbagsak sa sahig dahil sa lakas ng pagkakasampal ng kanilang daddy. Mabilis naman itong sinakluluhan ni Nero at nagawang itayo agad. She's pregnant. For God's sake, Tito. Ani Nero. Kibitang balikat na napasinghal siya sa narinig, ngunit hindi siya nagsalita at naghintay ng susunod na gagawin pa ng kanilang daddy. Gusto niyang kaawaan ito't hindi isali sa galit at paghihiganti niya. Ngunit may mali rin itong ginawa at hindi pa siya handang patawarin ito. Pinaniwalaan ko kayong dalawa! Nanginginig at galit na turan ng kanyang daddy. Hindi ako nagduda at tinanggap ang lahat ng mga sinasabi ninyo. Yun pala'y matagal nyo na akong niloloko. Ngayong buhay pala si Amara, nararapat lang na maibalik sa kanya ang lahat. Anak nyo rin naman ako. Galit na singhal ni Mildred. Bakit kay Amara lang mapupunta ang lahat ng kayamanan ng De La Vega? Puno ng hinanakit na tanong nito. Dahil isa ka lang bastarda. Siya na ang sumagot sa tanong ni Mildred. Anak sa labas, anak sa isang pagkakamali at kailanman hindi mo mapapantayan ang antas na meron ako. Nakita niya ang gulat sa mukha ng kanyang ama. Marahil ay hindi nito ine-expect na alam niya ang katotohanang pilit nitong itinago sa kanya. It was Laz who told her about the secret. Kasama iyon sa mga nakalap nitong investigasyon kina Nero at Mildred. Paano mong nalaman na bastarda ka? Pagaksyang tumawa. Na anak ka ng dati naming katulong na naging kalaguyo ni Daddy? Matalas ang mga mata niyang tanong at sinulyapan ang kanilang daddy. Alam ko na ang lahat kaya wala kang karapatang angkinin ang kahit na anong kayamanan ng pamilya ko. Sinadya niyang idiin ang mga huling salitang binigkas niya upang ipabatid dito ang katotohanan kailanman hindi siya nito mapapantayan. Amara, sinubukang magsalita ng kanyang daddy, ngunit inunahan niya na ito. Wala nang lugar para magpaliwanag ka pa, Dad. Walang emosyong turan niya. Diretso ang tingin niya sa mga mata nito. Matagal ng panahon ang inaksaya mo para ipaliwanag sa akin ang lahat. At kung hindi pa mangyayari sa akin ng ganito, hindi pa magiging malinaw ang lahat. May naririnig silang kumusyon sa labas ng conference at nang bumukas ang pinto, pumasok ang ilang pulis. Napangiti siya at tumingin kina Mildred at Nero. Nandito na pala ang sundo nyo. Too bad. Nag-e-enjoy pa akong pagmasdan ng mga talunan nyong muka. Nakangisi niyang turan. Mr. Nero Villarosa at Miss Mildred de la Vega, may waran kaming dala at inaaresto namin kayo sa salang attempted murder. Sabi ng isang pulis nang makalapit sa mga ito. Teka lang, anong attempted murder? Huwag mo kong hawakan. Galit na singhal ni Mildred at dinuro pa ang isang pulis na akma itong poposasan. Sumama na lang kayo ng maayos, Miss de la Vega, at sa presinto na lamang po kayo magpaliwanag. May mga sapat kaming ebidensya laban sa inyong dalawa. At hawak na rin namin ang ilang inutusan ninyo sa pagtangkang pagpatay kay Miss Amara. Giit pa ng pulis. Tumingin kay Amara si Mildred at nanlilisik ang mga matang susuguri na sana siya. Ngunit dahil sa ilang buwan niyang pag-eensayo, ay mas mabilis ang reflexes niya rito. Hindi pa man ito tuluyang nakakalapit sa kanya. Malakas nang dumapo ang kamay niya sa kaliwang pisngi nito. Muli itong bumagsak sa sahig. It was just a self-defense. Inosenteng saad niya nang tumingin sa kanya ang mga pulis. Dalhin niyo na po ang mga yan sa presinto. Hindi pa tayo tapos, Amara. Galit na sambit naman ni Nero na nakaposas na ang mga kamay at hawak ng dalawang pulis. Matapang naman niya itong hinarap at mapanganib ng ngumiti. Talagang hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang ako. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo. Babawiin ko ang lahat ng kinuha niyo sa akin. At wala akong ititirang kahit 5 duling sa mga bulsa nyo. Tapos na ang paghahari-harian nyo. At panahon na para maningil ako. Hindi na nakapalag si Nero at Mildred nang dalhin sila ng mga pulis sa presinto. Nagngingit-ngit ang loob ni Mildred at kulang na lang humandusay sa sahig si Nero sa sama ng tingin niya rito. Kasalanan mong lahat to. Kung hindi ka nagpakampante, hindi tayo maiisahan ng babaeng yon. Nanggigigil na singhal niya rito. Nasa loob na sila ng isang kulungan. Kinumpis ka ang kanilang mga cellphone. Ngunit bago pa man iyon tuluyang makuha sa kanila,
Tinawagan niya ang kanyang kapatid na tumawag sa isang abogado para piyansahan sila pansamantala. Walang mangyayari kung magsisisihan pa tayo. Kailangan nating magplano para makatakas. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, lalo pat buntis ka. Yun na nga, buntis ako, Nero. Binuntis mo kaya dapat noon pa lang sinigurado mong napatay mo na ang babaeng yun. Gigil pa rin niyang saad. Shut up! Saway sa kanya ni Nero at tumingin sa labas ng kulungan. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka may makarinig sa'yo at yun pa ang ikapahamak natin. Hindi siya umimik pero masama pa rin ang tingin niya rito. Hindi niya akalain na darating ang araw na to sa buhay niya. Ang buong akala niya, magiging masaya na siya hanggang sa huling hininga niya. Iniisip ko kung paano nangyaring buhay si Amara. Ani Nero, kasalanan niya ng mga binayaran mong doktor. Kung sana'y ginawa nila ng maayos ang trabaho nila. Nalaman natin nagising na siya at hindi mangyayari sa atin to ngayon. Madilim ang anyong singhal niya rito. Marahas namang napabuntong hininga si Nero. Halatang nagtitimpi ito at pinipigilan na siya'y patulan. Ilang saglit pa, natigilan ito at bigla na lamang napamura. It was that damn jerk! Sino naman? Kunot noong tanong niya. Lazaro Argiles, her ex-suitor. Natitiyak kong siya ang tumulong kay Amara at nagtakas sa hospital. No wonder bigla rin siyang nawala nang lumabas ang balitang patay na si Amara. Salubong ang kilay na sagot nito. Napaisip siya ng malalim at pilit inalala ang binabanggit nitong lalaki at natigilan din nang maalala ang ilang beses nilang pagkakasalubong ng lalaking yon. He was dangerously charming, ngunit ni minsan hindi ito nag-abalang tapunan siya ng kahit isang sulyap man lang at ng panahon na yon ay nasa ibang bagay ang atensyon niya kaya hindi niya nagawang akitin at kilalanin ito. Ibig sabihin, siya ang tumulong kay Amara na mabawi ang lahat ng pinaghirapan nating maangkin? Tumango si Nero. Walang duda. Sa dami ng koneksyon at sa lawak ng kapangyarihan niya. Sisiw lang sa kanya ang pagkakalap ng mga ebidensya laban sa atin. Sa sobrang inis niya, hinampas niya ito sa balikat. Napaigik naman ito sa sakit at matalim ang tinging ipinukol sa kanya. Alam mo palang makapangyarihang tao, bakit hinayaan mong bumisita sa babaeng yon? Tumigil ka na. Nagbabantang saad nito. Walang may gusto sa mga nangyari. At ipapaalala ko lang sa iyo na halos ako ang kumikilos sa iyo noon para iluklok ka sa kung saan ka nakaupo ngayon. Habang ikaw, walang ibang ginawa kundi ang umarte lang sa harap ng publiko. Kaya tigilan mo ko sa paninisi mo. Bakit hindi mo paganahin yung utak mo ngayon? Tulungan mo ko mag-isip ng paraan para makatakas dito at magtago sa ibang bansa. Ngayon alam na ng lahat ang katotohanan. Hindi mo na mababawi pa ang kumpanya at kung hindi tayo kikilos, pareho tayong mabubulok dito sa kulungan. Kahit papaano, kumalma si Mildred sa sinabi ni Nero. Tama rin naman ito, hindi na importante pa sa kanila ngayon ang kumpanya. Dahil lumabas na ang katotohanan, ang tanging magagawa na lang nila mag-isip ng paraan kung paano makakalabas sa kulungan at makakapuslit papuntang ibang bansa. Mabuti na lamang at may ilan pa silang dami account sa foreign banks na pinaglagakan nila ng ilang secret funds nila. It wasn't traceable at magagamit nila kung sakali. Iyon ang akala nila. Ang hindi nila alam, habang nagpaplano sila sa gagawin nilang pagtakas, kumikilos ang mga tauhan ni Laz para isa-isahin ang mga bangkong yon upang nakawin at ilipat sa pangalan ni Amara. Sinadyang hindi sinamahan ni Laz si Amara sa De La Vega Holdings upang utusan ng 3 pinagkakatiwalaan niyang tao na i-hack ang system ng mga foreign banks na pinagtataguan ng mga slash funds ni na Mildred at Nero. He was still acting as her shadows at hindi siya titigil hanggat hindi natatapos ang paghihiganti ni Amara. Siguraduhin ninyong maililipat ninyo ang lahat ng pera sa mga bank account na yan sa binigay ko sa inyong pangalan. Malamig at puno ng otoridad na saad niya. Bumukas ang pintuan ng kanyang opisina at pumasok ang isang naka-uniforming lalaki. Boss, natagpuan na namin ang pinapahanap ninyo. Nasa black ward na siya at pinapaamin na ng mga tauhan ko. Pagbabalita sa kanya. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Good, umamin man siya o hindi. Tiyakin ninyong mananahimik na siya habang buhay. Ang tinutukoy ng kanyang tauhan ay ang kapatid ni Mildred na siyang nagsagawa sa planong pagpatay noon kay Amara. Sa loob ng 6 na buwan nilang pagsasama, hindi niya inaasahan na kusang isusuko ni Amara ang sarili nito sa kanya.
Ginamit niya ang kapangyarihang hawak niya para kontrolin si Amara at pilitin itong mahalin siya at maging kanya. Ngunit iba ang ibinigay sa kanya ng dalaga. Her wounded heart, body and soul. Kaya naman gagawin niya ang lahat para makamit ng babaeng pinakamamahal niya ang hustisyang nararapat lang para rito. Pagkatapos ng nangyaring kaguluhan sa gusali ng De La Vega Holdings, ay naglabas na ng anunsyo ang panig ni Amara. Pinangunahan iyon ni Dino at siyang nag-asikaso sa lahat, press cons, interviews at ang malaking anunsyong tila malakas na bombang sumabog sa mundo ng alta sosyedad, ang muling pagbabalik ni Amara de la Vega. Ipinaliwanag ni Amara ang ginawa niyang pagpeke ng kanyang pagkamatay at isiniwalat niya ang lahat ng panganib na pinagdaanan niya, kaya siya umabot sa ganoong desisyon. Ipinakita niya rin ang mga ebidensyang magpapatunay at magdidiin pang lalo kina Nero at Mildred. Of course, hindi niya rin pinalampas sa mga doktor at nurse na kasabwat ng mga ito. Sinigurado niyang makukulong ang mga ito kasama ng dalawa. At pagkalipas lang ng 1 linggo, nabawi ni Amara ang lahat ng nawala sa kanya. Napagbayad niya mga taong nasa likod ng panluloko at pananakit sa kanya. Mabubulok sa kulungan si Nero at Mildred at huling araw ng pagkikita nilang tatlo ay handa na siyang iharap si Laz bilang lalaking tumulong sa kanya. Hindi lang sa paghihiganti niya, kundi ang lalaking nagtiyagang damputin ng pira-piraso niyang puso't pagkatao at matyagang binuo at muling humubog sa bago niyang pagkatao. Pagkatapos ng 3 beses na pagpukpok ng judge sa kahoy na martilyo ay bumunghalit ng iyak si Mildred habang si Nero tulala at tila wala sa sarili. Nagbigay na ng hatol ang judge at mula sa mga statement at mga testigo at maraming ebidensyang ipinresinta niya, tuluyan ng makukulong ang mga ito ng mahigit 15 taon sa kasong attempted murder, bribery, fraud at tax evasion. Maliban pa doon, kailangan pa nilang magbayad ng doble sa ninakaw nilang pera mula sa kumpanya. At kapag hindi sila nakapagbayad, madodoble ang bilang ng taon nilang pagkakabilanggo. In short, habang buhay na silang mananatili sa kulungan pag nagkataon. Congratulations, bulong sa kanya ni Laz. Nakaalala ito sa kanya at katabi niya sa kabilang panig ng korte. Nagtagumpay ka sa inaasa mong hustisya. Tumango siya at sinulyapan ng 2 taong minsang naging malapit sa kanya. Nagtagpo ang tingin nila ni Mildred. Biglang bumalasik ang mukha nito at siya'y dinuro. Wala kang puso! Paano mo nagawa sa sarili mong kadugo to? Galit na singhal nito. Walang emosyon siyang naglakad palapit dito. Hindi siya natatakot sa pwede nitong gawin sa kanya. Maliban sa kaya niyang protektahan ang kanyang sarili, ay kasama niya si Laz na tsak niyang hindi siya hahayaang masaktan ng mga ito. Walang pinipiling kadugo ang hustisya. Lahat ng nagkakasala ay dapat magbayad. Kayo ang nagtulak sa akin na maging matigas at mabagsik. Seryosong tura niya, tsaka sumulyap kay Nero. Nauna niyo akong sinaktan, tinangkang burahin sa mundo, at ibaon para sa pansarili ninyong kasakiman. Gumanti lang ako't naningil. Mariin niyang dagdag. Amara, buntis ang kapatid mo. Pati ba ang isang inosenteng bata idadamay mo sa galit mo sa amin? Tatanggapin ko ang lahat ng kasalanan ko pero iyong anak ko. It's on you. Walang gatol niyang turan. Kung ano man ang mangyari sa magiging anak niyo, kasalanan niyo yun. Malamig niyang sabi. Nilingon niya si Laz at humawak sa braso nito. Let's go. Wala nang dahilan pa para manatili pa tayo dito. Hindi umimik si Laz at inakay lang siya palabas ng courtroom. Habang papalabas, narinig niya ang malakas na pagtawag ni Mildred sa kanya. Ngunit hindi niya na ito pinag-aksayahan pa ng panahon at tuloy-tuloy lang hanggang sa makalabas na sila. Are you okay? Tanong ni Laz nang makarating sila sa parking at alalayan siyang makapasok sa loob ng sasakyan. Tumango siya rito. Tapos na. Usal niya. Nagulat pa siya nang maramdaman ng pagtulo ng kanyang mga luha. Masuyo naman iyong pinahid ni Laz. Yeah, you did it. Nagawa mong makuha ang hustisyang nararapat lang para sa pananakit nila sa'yo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa isip niya, parang nag-rewind ang lahat ng mga nangyari sa kanya sa mga nakaraang buwan mula sa pagkakaaksidente niya. Pagkagising mula sa ilang buwang pagkakakoma, pagkakatuklas sa masamang balak ng mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan, at higit sa lahat,
Ang muling pagtatagpo at paglalapit ng mga puso nila ni Laz. Parang mahirap paniwalaan na nangyari ang lahat ng yun sa loob lamang ng mahigit 1 taon ng kanyang buhay. Papasa na nga yatang pelikulang nangyari sa kanya at natitiyak niyang magiging box office hit yun kung sakali. It was unrealistic pero totoong nangyari at naranasan niya. Ngayong tapos na ang lahat, makakalaya na siya sa sakit, galit at puot na ilang buwan din niyang kinimkim sa sarili para lang humanap ng tamang timing na kanyang paghihiganti. At lahat ng yun ay utang niya kay Laz. Kung hindi dahil sa pagmamahal nito sa kanya, hindi niya makakamit at maibabalik ang pangalang nawala sa kanya. Panahon na para siya naman ang magbalik at magbigay ng pagmamahal at suporta kay Laz. At ibibigay niya yun ng higit pa sa ibinibigay nitong pagmamahal at suporta sa kanya. He gave me everything and now I need to return the favor. I'll pay back his love. 100-fold way. 1 year later, mula sa Teresa, nakangiting nakatanaw si Amara sa malawak na karagatan. Papalubog na ang araw at napakagandang pagmasdan ang nakahanay na kulay pula, orange, pink at dilaw. Napakapayapa ng malawak na karagatan at ang sariwang malamig na panggabing hangin ay isa sa mga dahilan kung bakit mas pinili niyang manirahan at bumalik sa islang yun. 1 taon na ang mabilis na lumipas sa buhay niya at pagkatapos ng huli nilang pag-uusap ni Mildred sa korte, tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan niya sa mga ito. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang buhay. Isa-isa niyang nakuhang mga nawala sa kanya. Hindi sila nagmadali ni Laz. Hinayaan nilang kilalanin muna nila ang isa't isa bago nagdesisyong magpakasal. At nang malaman nilang kaagad nagbunga ang pag-iibigan nila, tsaka lang nila plinanong magpakasal. Hindi pumayag si Laz na hindi ingrande ang kasal nila at wala rin siyang nagawa kundi ang hayaan na lang ito. Humingi ng tawad ang kanyang ama sa pagiging duwag nito at pagpapakain sa takot na lumabas ang katotohanan at malaman niya ang totoo. Yun ang ginamit ni Mildred para makontrol ito at maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ni Mildred. Nagkapatawaran sila ng kanyang ama, ngunit hindi na bumalik ang dati nilang samahan. May mga bagay na kahit nagamot na ng panahon, may peklat namang nakaukit sa puso mo na kahit kailan hindi na mawawala pa. Ibinigay niya ang buong pagkatao niya kay Laz, maging ang mga kayamanang kaugnay ng pangalang Amara de la Vega, at mas pinili niyang manirahan sa isla kasama ang 2 buwang sanggol na anak nila ni Laz. Malamig na, baka sipunin ka na naman at mahawaan mo pa si Astra. Narinig niyang tura ni Laz mula sa kanyang likod. Niyakap siya nito at isinandal naman niya ang kanyang likod dito. Naramdaman niya ang mga labi nitong masuyong dumampi sa kanyang balikat. Hindi pa ako nagtatagal dito at isa pa, alam mong hindi pwedeng hindi ko makita ang paglubog ng araw. Talagang ginawa mo ng tradisyon ng pagmamasid sa paglubog ng araw ah. Pabirong tura ni Laz. Mahina siyang tumawa tsaka tumango. Pakiramdam ko kasi ang paglubog ng araw. Katulad ng araw, tinitingala din ako. I was on the top and unreachable but then, katulad din ng araw, naranasan kong lumubog, maglaho at napalitan ng kadiliman. At sa kadiliman na yon, may isang liwanag na tumanglaw sa buhay ko. Ang buwan, and that was you. Natatawa niyang turan. Natawa rin sila sa sinabi niya at naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito sa kanya. You were the moon that shines on me. Ikaw ang nagsilbing gabay at ilaw ko hanggang sa pagdating ng bagong yugto ng buhay ko. Mas maalab at mas mas mahirap abutin. At ngayon, kasabay ng paglubog ng araw, makikita ko ulit ang buwan at ang mga bituin na mananatiling tatanglaw sa akin sa tuwing mababalot ako ng kadiliman. Dahan-dahan siyang inikot ni Laz at buong pagmamahal na hinalikan sa mga labi. Tinugon naman niya yun ng mas mahigpit pa sa ibinibigay nito. Hindi ko lubos sa kalain na isa ka palang Makata, mahal ko. Nakangiti nitong biro. Ang lalim ng mga sinabi mo but honestly, I am glad I have to say that side of you. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi nito. Hindi kaya marindi ka sa paulit-ulit kong pagsasabi niyan sa'yo hanggang sa pagtanda natin? Umiling si Laz. Hindi mangyayari yun. I will always be your moon. At kagaya ng napakaraming bituin sa kalangitan, pupunuin din natin ang islang to ng sarili nating mga bituin. I love you, Laz. Alam kong ilang beses mo nang naririnig to sa akin,
Pero nagpapasalamat ako na hindi mo ko sinukuan noon at gumawa ng paraan para paibigin ako. Mas mahal na mahal kita at hindi ako magsasawang suportahan at mahalin ka hanggang sa pagputi ng ating mga buhok. Nakangiting tumingkayad si Amara at pagkatapos ipinulupot ang mga braso sa batok ni Laz at siya na mismo ang nagtawid sa maliit na pagitan ng kanilang mga labi. Hindi madali ang buhay at minsan sa tuwing madadapa ka, doon mo lang makikilala ang mga taong ibinigay ng Diyos para sa'yo.